Ito ang pinakadramatikong pamilya na nakita ko. Dahilan ay, isang lalaki na nang lumagpas ang halaga ng kumpanya niya sa 3 trilyong yuan. Biglang nagka-heart attack. Pinilit ng anak niyang babae na mag-asawa na siya. At ang taong tumulong sa kanya para mailigtas ay naging kanyang matchmaker. Samantala, isang babae, sa ilalim ng matinding pressure sa buhay, napilitan ding maghanap ng mapapangasawa. Ngunit nakatagpo siya ng isang tao na iba sa larawan. Totoo ngang nakakahilo ang kapalaran na ito. Ang ganda talaga nito. Pero itong maganda na babae, hindi talaga marunong maghintay. Hindi pa siya dumating. Pasensya na po, ate. Ngayon may kausap akong kaibigan, nandito na siya. Ako yung hinihintay mo. Ikaw nga. Ako yung pupunta dito para makipagkita sa'yo. Si Zhao Laifen nga. Ikaw si Zhao Laifen. Nga. Bakit parang hindi ka naman ganito? Ay naku, nagpaderma lang siya. Nagpapayat ng mukha. Naglagay lang ng beauty filter at effects. Pero ito talaga ako. Nagpayat ka lang ng mukha. Nagpaderma, haha. Nagpalaki ng mata, hahaha. Talagang pinasaya mo ako, nakakahiya ka. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ay, walang utang na loob. Sasabihin ko sa'yo, maraming tao ang naghahanap ng kasintahan para sa akin, para lang mapagbigyan ka. Pero ikaw, ayaw mo pa rin. Ay, ate, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang ganito. Talagang nagulat ako, sobra. Naku, si Tongtong ba talaga marunong pumili ng tao? Mas masakit pa ito kaysa sa perang nawala ko sa investment. Hindi pwede, hindi ko ito gagawin. Ay, ganito ang kalagayan ng pamilya namin. Sa ganitong kalagayan ng pamilya mo, nag-a-apply ka pa para magpakilala. Huwag mo nang perwisiyuhin ang iba, pwede ba? Umaasa pa ako na aalagaan mo ang mga magulang ko sa bahay. Hindi ko matatanggap ang kalagayan mo. Mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga blind date. Mas mabuting umuwi na lang ako para alagaan si mama. Nasaan na ba ang bag ko? Ay, nakalimutan ko sa restaurant. Hindi maganda kapag may beauty filter. Aha, kaya pala ang mga babae sa di ang ganda-ganda. Ay naku. Pasensya na. Ikaw pala yan, ang swerte naman. Haha, ano ba ang ginagawa mo dito ngayon? Ay, sakto lang na wala pa akong. Hindi pa dumarating. Inaanyayahan kita sa isang pagkain. Bilisan mo, halika na. Halika. Mas mabuti ang hindi inaasahang pagkikita. Inaanyayahan kita sa isang pagkain. Waiter, pakidala ang menu, halika na. Ay, okay. Salamat, piliin mo ang gusto mong kainin. Sa totoo lang, ginawa ko lang ito ng kusa. Hindi mo kailangang gayain akong kumain. Uy, ikaw ang tagapagligtas ko. Dapat bayaran ko ang pagkain na gusto mo. Pero sa tingin ko, masyado itong mahal. Paano kung magpalit tayo ng lugar? Oh, pwede rin naman iyon. Pero kailangan ko pang umuwi muna. Sasamahan kita. Alaynan. Sige na nga. Ay naku. Medyo maliit ang bahay namin. Upo ka muna. Sandali, pupunta ako sa alagaan ang nanay ko. Sige, magpahinga ka muna. Ay naku. Alaynan. Tara na tayo. Anong nangyari? Yun kanina ay pinili ng anak ko para sa akin. Hindi ako sanay suotin iyon. Kaya nagpalit ako ng damit. Gusto mo ba palitan ko ulit? Ay, hindi na. Ayos na ito. Iniisip ko rin yan kanina. Maaaring hindi ka makalabas para kumain. At kailangan mong alagaan ang matatanda sa bahay. Mas mainam siguro ganito. Kain tayo sa bahay mo. Ako na ang magluluto, paano? Ha? CJ? Ay nako. Tikman ko nga. Ha? Alaynan. Hindi ko inakala na magaling ka pala. Natutunan ko lang naman sa pamilya. Tama, ngayon pupunta ka rin ba doon para magpakilala? Sabi ng anak ko sobra daw ang pressure ko. Gusto niya na humanap ako ng kasama para makatulong.
Pero tingnan mo ang sitwasyon namin, wala namang gustong sumama. Kumusta naman ang matanda? Nagkaroon ng aksidente ang asawa ko. Nalaman ng matanda, kaya nang mag-alala siya ay nagkaroon ng stroke. Ngayon, hindi na siya makagalaw. Abala ang aking bayaw sa trabaho. Kaya ako na ang nag-aalaga. Ginoong Su, pupunta ka rin ba sa panliligaw ngayon? Simula nang mangyari yung huling insidente, natakot ang anak kong babae na baka may mangyari pa sa akin. Kaya sinabi niya, maghanap ka na ng kasama sa buhay. Para may mag-aalaga sa'yo. Para mas maging kampante siya. Ngunit ngayon, isa na lang akong manggagawa sa pagkukumpuni. Ang sweldo ko ngayong buwan ay hindi rin kalakihan. Marahil walang makakakita nito. Walang mataas o mababang trabaho sa ginagawa ko. Basta't nagsusumikap akong kumita. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. San? Nagsalita ba ako ng mali? Hindi, ang ganda ng sinabi mo. Nakikita kong napakabuti mo sa pag-aalaga sa mga matatanda. Ipinapakita nito na maganda ang iyong pagkatao. Maaari kong sabihin na nahulog ako sa iyo sa unang tingin. At ikaw pa ang nagligtas sa buhay ko. Bakit hindi ganito? Magpakasal na tayo. Magkasama tayo. Tutulungan kitang alagaan ang matatanda. Hindi ko akalain na ganito lang ang kasal, hahaha. Lolo Su, ano nang hinahanap mo dito? Hindi ba ito bahay nyo? Parang hindi ko masyadong kilala ang lugar. Hoy. Tia. Ito ang aming lumang bahay ng pamilya. Matagal na itong hindi tinitirhan. Ngayon, nagpakasal na kayo ni tatay ko. Naisip ko lang na masyadong maliit yung dati naming bahay. Hindi sapat para sa amin. Kaya nitong mga nakaraang araw lang kami lumipat dito. Nga. Hindi pa ako masyadong pamilyar dito nung bagong lipat lang. Tita, dito na ang bahay ninyo mula ngayon. Umupo ka muna. Kukunin ko lang ng tubig para sa inyo. Lolo Su. Hindi maganda na ilagay ang matatanda sa ganoong lugar. Sa tingin ko hindi mo na kailangang mag-alala. Ngayon, hinahanap ko ang pinakamahusay na ospital sa Songjiang. At nakipag-ugnayan na ako sa kanilang direktor. Para maayos nilang maalagaan ang matanda. Pero kahit hindi ako nandun, hindi pa rin ako masyadong kampante. Ate, walang problema. Dahil doon ay may pinakamagandang kapaligiran sa buong Songjiang. At pinakamagagandang medikal na pasilidad. At may doktor na 24 oras na kasama. Kaya magpahinga ka lang ng maayos. Ganito ba kaganda? Yes, tiyak na mahal yan. Hindi naman, 150,000 lang isang buwan. 150,000 isang buwan. Yakin. Ganito kasi, hindi kumpleto ang sinabi ni Tongtong. Isang taon ay 150,000. Kasama na ang pagkain, tirahan at gamot. Lahat-lahat, 150,000 lang. Ang mahal naman yan. Hindi na masyadong marami. Kung average, isang buwan din yun ng mahigit 1,000. Walang problema. Nakaayos na lahat ng tatay ko. Nabayaran na lahat, di ba? Tama. Yaksin, mag-asawa na tayo. Ang mga bagay mo ay mga bagay ko na rin. Hindi pwede. Walang problema, may paraan naman si Papa. Anong magagawa natin? Pautang sa mataas na interes. Baka magtrabaho na lang ulit ako. Ako na ang bahala sa pera na to. Yakin, sa totoo lang, ako. Makinig ka lang sa akin. Sige, makikinig ako sa'yo. Sabi nila pumayag si Xiingkai na maging general manager ako. Basta makuha ko lang ang posisyong iyon. Natapos na ang kalahati ng ating plano. Kaya kailangan mong bumalik ng maaga ngayon. Ngayon, gusto kong gantimpalaan ka ng mabuti. Sige, babalik na ako agad. Ginoo, malinis na ang kwarto ninyo. Kaya't linisin mo rin ang ibang lugar. Bakit ka nandito at hindi pa tapos ang trabaho? Babalik na ang asawa ko mamaya. Kailangan kong maligo mamaya. Pagkatapos kong maligo, ayaw kong makita na kasing dumi pa rin ang ngayon. Huwag mong galawin ang mga kawali sa kusina. Nagluluto ako ng sopas dyan. Naiintindihan ko, Ginang. Hindi ba nagluluto ka ng sopas? Bakit hindi nakabukas ang apoy?
Sira na. Anak. Wala akong sakit. Ate, isama mo siya. Ginoong Gu. Saan mo dadalhin ang anak ko? Ginoong Gu. Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibigay mo ang bata sa akin. Ginoong Gu, may tagas ang gas. Natakot akong maamoy ng bata. Gusto ko siyang ilabas. Mahal, bumalik ka na. Anong ginagawa ninyo? Gusto nitong tao na nakawin ang aming anak. Buti na lang nakabalik ako ng maaga. Naharang ko siya ng hindi inaasahan. Hindi naman ito anak, ayos lang ba siya? Kakatapos ko lang tingnan, ayos naman siya. Mabuti kung ganoon. Ang tapang mo pala, ha? Hindi po, Ginang Gu. Talagang may tagasagas. Nang amuyin ko ang amoy, medyo nahilo ako. Kaya tumakbo ako sa kusina. Nang makita kong patay na ang apoy, natatakot ako na mapuison ang bata. Kaya't naisip kong dalhin siya palabas. Ay, mukhang nakabuo ka na ng dahilan. Bakit hindi ka pumasok sa kwarto para hanapin ako? Nais ko munang iligtas ang bata bago ka hanapin. Kung hindi mo ako nakatagpo. Ganyan din ba ang sasabihin mo? Biglang pumasok ang isang grupo ng tao at kinuha ang aking anak. Sinubukan mong pigilan pero hindi mo nagawa. Hindi mo ako pinatahimik. Sinabi ko na sayo, wala kang karapatang manghimasok kapag nagsasalita ako. Hindi ba tinuturuan lang kita ng leksyon? Ngayon ay galit ka na. At gusto mong magnakaw ng anak ko para maghiganti. Napakasama ng puso mo. Okay. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng mabuti. Sige na, Gianyi. Gu. Ilagay mo ang kamay mo sa mesa. Hindi. Ayan, Gu. Gu, talagang inakusahan ako ng walang dahilan. Wala akong ginawang masama. Nasa bingit ka na ng kamatayan at matigas pa rin ang iyong bibig. Asawa, halika at tulungan mo akong pigilin siya. Alainan. Wag ako, wag. Wag, may matatanda at mga bata pa kami sa bahay. Sana ipakawalan mo na ako. Noong ninakaw ko ang bata, bakit hindi ko alam? Natakot ako, wala pa akong alam. Ngayon, natatakot na ako na baka huli na. Huwag. Ngayon, huli na, ay naku. Mahal, dumarating na sila. Sino man ang dumating, hindi ito hadlang para turuan ko ang taong ito. Hindi pwede. Kung kumalat ang balitang ito, masisira ang plano natin at hindi ito maganda. Titingnan ko kung sino iyon. Hintayin mo ako saglit. May makikita kang hindi maganda mamaya. Ano na nangyari, Ginoong Gu? Pasensya na. Nabastos ko kayo, ganito kasi. Nakatanggap kami sa monitoring room ng alarma na mataas ang konsentrasyon ng carbon monoxide sa inyong bahay. Iniisip namin kung may tagas ng gas dito. Nag-aalala kami para sa kaligtasan ninyo ng inyong asawa. Kaya dumating kami para tingnan. Opo. May tagas nga ng gas dati. Pero napansin namin agad. At naayos na. Wala nang problema ngayon. Ayos lang. Sige, mauna na ako. Salamat sa pagpunta ninyo. Mahal, humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad para sa asawa ko. Nabansagan kita kanina, ganun ba? Maaari ka pang magpatuloy dito sa trabaho. Bibigyan kita ng dagdag na sahod. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon ng isang pagtanggap para sa promosyon. Pwede mong isama ang asawa at anak mo. Para pasensya namin sa'yo. Salamat, Ginoo Gu. Salamat, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. May anak din ako dati na kinuha rin ng iba. Ikaw rin ang nag-aalala sa anak mo. At ikaw, magpahinga ka na muna. Babayaran pa rin ang sahod mo. Salamat, Ginoo Gu. Salamat. Ay, narito na. Ngayon, personal akong inimbitahan ni Gi. Gu, sabi niya sa gabi ay may party para sa promosyon. Gusto niyang isama ko kayo ni Tongtong. Sige, sa oras na iyon, wag na tayong pumunta. Sasali sa party. Pagbibigay ng regalo at pakikisama.
Mahirap kapag may mataas at mababa sa entablado. Kung kulang, hindi ka mapapahiya. Kung sobra naman, magiging abala. Di ba? Kaya hindi na lang kami pupunta ni Tongtong. Kailangan pa magbigay ng regalo. Sige na nga. Kain na kayo agad, kayong dalawa. Aalis ako para kumuha ng sabaw. Tatay, bakit hindi tayo pupunta? Pumunta ako sa kanyang handog na buhay. Hindi na ako bida. Ano pa ba ang kinalaman ko sa kanya? Tawagin itong pag-agaw ng pansin ay hindi maganda. Kung ganun, hindi na tayo pupunta. Bukas, dalhin mo ang iyong tiyahin para bumili ng magandang damit. Hindi dapat mawala ang magandang asal. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Sasabihin ko sa'yo, dumarating na siya, ano ba kayong dalawa pinag-usapan? Wala naman. Sabi ni tatay, masakit ang likod niya. Kaya hindi siya pwedeng magmaneho. Pagkatapos nyo, kukunin ko kayo pabalik. Hindi ko pa rin lubos na kilala si tatay mo. Parang feeling ko gumaling na ang likod niya. Kaya gusto na niyang mangisda ulit. Ha. Kain na tayo. Tikman mo itong niluto ko. Ate, mamaya dadalhin kita para tingnan ang mga damit. Sa pagtataas ng posisyon, magbihis tayo ng formal. Hindi naman ako ganoong kalaki ang katayuan. Isa lang akong katulong. Pwede na kahit anong suotin. Kung gusto mong pumunta, sige na lang. Si Tong ang bahala sa bayad. Sige, makikinig na lang ako sa'yo. Bakit ka pa maghahanap ng katulong para sa pagtanggap ng promosyon? Nakakahiya naman. Hindi ba't nagka-misunderstanding na noon? Parang nag-aanyaya lang ng pagkain. Walang problema. Baka nakasuot siya ng pangkaraniwan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko siya papansinin. Diyos ko, sino ito? Ang ganda ng suot niya. Bakit ang ganda ng ayos ng katulong na ito ngayon? Hindi naman siguro siya nandito para agawin ang atensyon ko. Tingnan mo, mukhang napakamahal ng suot niya. Baka asawa ito ni Ginoong Gu. Pero mukhang hindi na bata ang babaeng ito. Si Ginoong Gu, mukhang bata pa. Hindi mo yata alam yan. Sa mga babae, habang tumatanda, mas tahimik. Sino ba ang babaeng ito? Mukhang masungit. Hindi natin siya pansinin. Ginoong Gu. Narito na ako. Ang ganda ng ayos mo ngayon. Hindi mura ang suot mo, di ba? Hindi naman. Ako ang inayos ng bata. Sabi niya, sa ganitong okasyon, hindi pwedeng magsuot ng pangkaraniwan. Ginanggu, kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Medyo marumi ang sapatos ko. Tulungan mo akong punasan. Wala ring basahan dito. Kukunin ko ng papel para punasan ka. Hindi na kailangan. Mukha mong malinis naman. Gamitin mo ang mukha mo para punasan ang sapatos ko, Ginanggu. Ang dami ng tao ngayon. Mas mabuting maghinay ka. Baka makita ng iba. At kumalat ang balita. Baka maging kakaiba ang kalalabasan nito. Ngayon, hindi na namin kailangang alagaan, pumunta ka na. Salamat, Ginoo Gu. Sige na. Huwag ka nang magalit. Hintayin lang namin matapos ang plano. Kung paano mo siya gagawin. Bahala na ako dyan. You said the way na saan ang mga anak natin. Nasa silid pahingahan sila. Basta hindi naman ito mawawala. Sige, umalis na tayo. Maya-maya, kailangan na nating umakyat sa entablado. Maghanda na tayo. Oras na ng pagkain ngayon. Ngayon, walang uwi na hindi lasing. Ayos, hahaha, ayos lang. Paano siya napunta sa mesa na ito? Ito ay idinagdag ng biglaan. Nakaayos na ang ibang mga pwesto. Wala na tayong magagawa. Kailangan siyang ilagay sa lamisang ito. Kumain ka muna. Pupunta ako sa ibang lamesa. Oy, siguro may ilan dito na hindi pa nakakita ng mga pagkain ito sa buong buhay nila. Baka hindi nila alam kung paano kumain. Aba, may ibabahagi akong biro sa inyo. Kwento ito tungkol sa isang pamilya na nag-imbita ng isang kasambahay sa hapunan. Kumakain siya ng hipon. Ang yaya na iyon ay hindi pa kailanman nakakita ng hipon. At hindi niya alam kung paano ito kainin. Hulaan ninyo kung paano niya ito kinain sa huli. Paano ba kainin ang hipon? Hahaha, kinain niya ang hipon kasama ang balat at laman. Sabi pa niya matigas daw ang hipon at mahirap nguyain.
Hahaha. Ang pinaka nakakatawa ay, naputol pa ang bibig ng yaya dahil sa hipon. Hahaha, sa tingin mo ba nakakatawa ang biro na ito? Nakakatawa, nakakatawa. Nakakatawa. Kumain ka pa ng marami. Sapagkat para sa taong tulad mo, baka sa buong buhay mo, 1 o 2 beses mo lang makita ang ganito. Hahaha, palaging tandaan ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay isang katulong, isang yaya. Palaging alalahanin kung ano ang dapat kainin. Ano ang hindi pwedeng kainin. Alam ko na, Ginanggu. Ginanggu. Ito ba ang yaya na sinasabi mo? Gusto ko talagang makita. Kung pareho ba ang paraan niya ng pagkain ng hipon. Hahaha. Ipakita ko sa inyo lahat. Haha. Kainin mo na yan. Kung ang pagkain ay nagpapasaya sa atin. Ipagpatuloy mo lang ang pagkain dito sa mesa. Kainin mo na ito. Kung ang pagkain ay nagpapasaya sa atin. Ipagpatuloy mo lang ang pagkain dito sa mesa. Uy, hindi kami masaya sa ganitong pagkain mo. Anong nakakaaliw sa ganitong paraan ng pagkain? Kainin mo na kasama ang balat at laman. Baka hindi po. Sige, ituturo ko sa iyo. Kumain. Ipasa mo sa akin. Hahaha. Mabilis, umalis ka na dito. Kung susuka ka, doon ka sumuka. Nakakasuka. Ngayon, wala na ang nakakasuka. Maaari na tayong kumain ng maayos. Waiter, ginoong may bahay. Ihanda muli ang pagkain ito. Magdala ng isa pang bahagi. At alisin mo rin ang mga kubyertos. Is-disinfect mo ang baso. CJ, Yangi. Gu, ngayon na wala na ang nakakainis na bagay. Maaari na tayong kumain ng maayos. Ay, nga pala. Narinig ko na nanganak ka ng isang lalaki. Maaari ba naming makita? Bakit? Kahit paano, ako na ang ninang ng bata. Tingnan ko muna kung ano ang nangyari sa inaanak kong lalaki. Naalala mo pa ba ang sinabi mo noong kolehiyo? Sige, sige, ipapakita ko agad sa iyo ang inaanak kong lalaki. Hintayin mo lang ang waiter. Ginanggu, itulak mo nga sa akin ang stroller ng bata. Opo. Ikaw, bilang ninang, handa mo na ba ang pulang sobre? Siyempre, handa na. Para kay Sanji. Gu, hindi maganda. Anong nangyari sa inyo? Nawawala ang inyong anak. Ano? Nawawala ang ating anak. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi pa kayo nagmamadali para hanapin? Opo, pupunta na kami. Hindi ba ito ang anak ni Ju? Tumigil ka na, huwag nang umiyak. Sinasabi ko nang huwag kang umiyak. Tumigil ka na, bitawan mo ang bata. Kung hindi, magpapatawag ako ng pulis. Tawag na, tulungan niyo ako. Walang masyadong nangyari sa bata. Umiyak ka pa, sige lang. Paglabas mo, okay na ang lahat, umiyak ka lang. Sandali lang. Bilisan mo, umiyak ka na. Anong ginagawa ninyo? Ang tapang mo na dalhin ang bata. Haha. Tatay, nadakip si tita. Hello. Tatay, may nangyari kay tita. Ano na ang sitwasyon ngayon? Hindi ko rin alam. Hintayin mo ako, darating na ako agad. Paano kung hindi mahanap? Huwag mag-alala, tiyak na mahahanap ang tao. Nasaan na siya? Nahanap na ba? Ginoong Gu, lahat kami ay naghanap na. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako nag-aalala. Aking anak iyon. Kung hindi siya matagpuan, gibain ang bahay niyo. Ginoong Gu, Ginanggu. Nakita na ang bata. Walang masama sa bata. At kasama rin namin ang kumuha sa bata. Nasaan siya? Ipapadala ko na ang gwardiya para dalhin siya dito. Gusto kong makita kung sino ang may ganang galawin ang anak ko. Alaynan. Ikaw na naman, asawa mo. Sabi ko na sa'yo noong huli, hindi siya isang yaya lang. Isa siyang human trafficker. Magaling magpanggap sa acting. Talagang nadaya ka noong huli. Mukhang matino siya.
Hindi mo akalain na gagawin niya ang ganitong bagay sa likod ng likod. Ginooyi, ginanggu. Hindi talaga ako human trafficker. Katatapos ko lang makita ang isang tao. Nagtatago at nagtutulak ng stroller palabas. Nakakita ako ng hindi tama. Sinundan ko siya. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo. Buksan mong mabuti ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Bawat isa sa inyo dito. Sino ang mas mukhang tao na nagbenta ng tao kaysa sa'yo? Bawat isa dito ay may pangalan at mukha. At ikaw ay isang tagapag-alaga lamang. Naniniwala akong may mga nagbebenta ng tao sa kanila. Mas gusto kong maniwala na ikaw ang tao na nagdadala ng mga bata. Mahal, tingnan mo ito. Ano nang nangyari? Parang medyo asul ang kulay ng mukha ng bata. Ito. Liyakin, akala ko ba ayaw mong patayin ang anak ko? Bakit hindi pa dumarating si Tatay Tongtong dito? Dito. Nasaan na sila? Nakita kong pinasok ng gwardiya ang tiyahin. Gusto kong makita kung ano ang balak ni G. Tama ang pag-alis mo. Nang makita namin siya kanina, hawak niya ang bata, at may maliit na kumot sa kamay niya. Hindi. Tama, nakita ko rin iyon. Swerte na lang at nakarating tayo agad. Kung hindi, mapipigilan niya ang bata hanggang mamatay. Hindi ako ang taong nagbebenta ng tao. Itinulak mo ang stroller palabas. Biglang umiyak ang bata. Tinakpan niya ang bibig ng bata gamit ang kumot. Noong panahong iyon, gusto kong tumawag ng pulis. Tumakbo ako at hinabol siya. Tumakas siya. Ngayon, iniisip mo pa ring magsinungaling sa akin. Sinabi mo pang may mga tao na nagbebenta ng bata. Nakita ng mga waiter at security guard iyon. Parang nagkaroon sila ng collective hallucination. Yung nakikita nila ay peke. Malinaw na ako ang gumawa niyan. Hindi yung bata ang umiiyak. Liyaki, bakit ang hina mong magpigil? Di ba sinabi lang namin ang ilang salita sa'yo? Gusto mo pang gumanti gamit ang anak ko? Na ang liit pa. Sige, hawakan niyo siya, pigilan niyo. Pinipigilan gamit ang kamay. Anak ko, ngayon, babaliin ko ang iyong kamay. Mukhang hindi ka natuto noong nakaraan. Talagang walang alala sa ulo mo. Ngayon, titingnan ko kung sino pa ang makakatulong sa'yo. Tumigil ka. Tingnan ko kung sino ang mga ngahas na gumalaw. Ako ang bahala sa'yo. Lumayo ka. Bitawan niyo ang dalawa. Nandito ka na. Hawakan mo ang tiyahin mo, ayos lang. Ako na ang bahala. Tiyahin, okay ka lang ba? Akala ko may ibang tao na nagligtas sa yaya. Ay, ikaw pala, matanda. Kakaingay mo kanina. Akala ko may malaking tao. Tingnan mo, ang dalawang yayang ito ay bagay sa tagapangalaga. Mukhang bagay kayo ng mga mababa ang katayuan. Sabi mo kung walang kakayahan itong lalaki. Kailangan lang niyang ipalabas ang babae para kumita. Ang nakakahiya talaga. Lahat tayo kumikita sa sariling pagtatrabaho. Walang ikahihiyan yan. Hindi tulad mo. Alam mo lang manatili sa bahay at umaasa sa lalaki. Walang alam gawin. Ganito talaga ang ikinahihiya, siguro. Ha. Sa pamamagitan ng sariling paggawa. Nakakatawa talaga. Paano naman ang paglilinis sa bahay ko ay tinatawag na paggawa? Ano bang masama, mas bata lang ako sa'yo? Mas maganda ako. Nakahiga lang ako sa bahay at may nag-aalaga sa akin. Ako, ano bang masama, naiinggit ka na ba? Nakikita ko, parang tumanda ka na at wala nang may gusto sa'yo. Baka noong bata ka pa, nagbebenta ka na kahit saan. Anong sabi mo, tumahimik ka? Uy, naiinis siya. Baka nga. Talagang nagkakilala sila sa kama. Anong hero na nagliligtas ng magandang babae? Nagbayad siya para makalaya ang babae. Aakalain mong aabutin mo ako. Maniwala ka ba na isang daliri ko lang, mapapabagsak kita? Ngayon, papatulan ko kayo pareho. Nasa sila ang nagtuturo sa inyo ng inyong mga magulang. Anong nangyayari kay Xiaoguo? May gulo ba sa chairman? Gusto kong makita kung sino. Sino ang magtatangkang magulo sa kasiyahan ko sa pagtataas ng posisyon bilang General Manager ng Yongxing Group? Sa aking pagtataas ng posisyon. Ginuxi. Tonton. Napakasimple niya. Si Su. Hindi kami nandito ngayon para gumawa ng gulo. Nandito kami dahil may nangbubuli sa asawa ko. Bilang isang asawa, hindi ako pwedeng umupo lang at manood. Kaya sana, para sa akin. Itigil na natin ang usapang ito, okay ba? Itigil na. Hindi ngayon.
Anong ginagawa mo? Nagmamalikmata ang chairman. Tama na ang nangyari ngayon. Hindi mo ba nakita na sinaktan niya ako sa harap ng maraming tao? Sinasabi mo sa akin na kalimutan na lang. Sabi ni Xiing Kai, hanggang dito na lang. Kung magpapatuloy ka pa, hindi siya makangiti. Baka magalit siya. Maapektuhan ang mga plano natin. Sige, makinig ka sa akin. Maraming pagkakataon pa naman sa hinaharap. Ngayon, dahil na rin sa pakikisama kay Chairman Xi, patawarin kita. Hindi na kita papatulan. Pero sa susunod, alalahanin mong lumayo sa akin. Kung muling gagawin mo iyan, sasama-sama natin ang mga utang at bayarin. Old Su, umalis na rin tayo. Kanina pa ang kanilang pagtataas ng posisyon. At saka, sinabi na rin ng chairman, uwi na tayo, Tara. Yakin, dahil asawa mo na ako. May responsibilidad akong protektahan ka. Hindi pwedeng tapusin na lang ang nangyari ngayon. Kailangan kong ipaglaban ang iyong karapatan. Ngayon, hindi na ako makikipag-away sa kanila. Paparating na ang tatay ko. Makipag-usap ka ng maayos sa tatay ko, ha? Ang maliit na bagay na ito ngayon. Pasensya na sa abala sa lahat. Pakiusap, bumalik na kayo sa inyong mga upuan at ipagpatuloy ang pagkain. Hinto, sinabi ko ba na pwede na kayong umalis? Sinabi ko ba na pwede na kayong umalis? Bakit kailangan pa ng pahintulot mo para umalis ako? Kung hindi mo ayusin ang usapan ngayon, huwag mo nang asahang makakalabas ka dito. Sige, kung gusto niyang makipagtalo, ipagtatanggol ko ang sarili ko hanggang dulo. Ngayon, sa harap ng maraming tao, ninakaw niya ang anak ko. At gusto pa niyang patayin ang anak ko. Ginang, sinabi ko na sa iyo. Hindi ako isang taong nagbebenta ng bata. Hindi ko sasaktan ang mga bata. Bukod pa rito, ang anak mo ang tinulungan kong iligtas. Alam ko nang mabuti ang aking asawa. Hindi ako naniniwala na kaya niyang gawin ang sinasabi mo. Ngayon, gusto kitang paalalahanan na tayo ay nasa isang lipunang may batas. Kung walang matibay na ebidensya, hindi kayo pwedeng tumayo dito at magbintang ng walang basehan. Sabi ninyo ang anak ko, magbintang ng walang basehan. Sino ba kayo? Tatay, huli man pero nandito na, ayos lang ba? Gusto kong makita kung sino ang magtatapang na pahirapan ang anak ko sa harap ng lahat. Kung gusto ninyo ng ebidensya, ibibigay ko sa inyo ang ebidensya. Ngayon din, lahat ng tao ay nakita siyang nakawin ang aking anak. At ang mga waiter at gwardiya ay maaari ring magpatotoo para sa akin. At pinatay pa ang aking anak. Paano lahat ng tao sa lugar na ito ay makakapagpatotoo para sa akin? Sasabihin mo bang ito ay sapat na ebidensya? Ang mga sinasabi mo. Ngunit hindi maiiwasan na may kanya-kanyang hangarin kayo. Dahil kung nais mo ng tunay na ebidensya, napakadali lang. Display natin ang video mula noon. Ang tao ay maaaring magsinungaling. Ngunit ang mga kamera ay hindi nagsisinungaling. Huwag nang makipaglaban. May silbi pa ba? Hayaan mo siyang mag-ayos. Walang saysay na mag-aksaya ng oras sa ganitong tao. Sige, ikaw na ang mag-ayos. Tongtong, hanapin mo ang manager ng hotel nila. Ipakita ang lahat ng mga kamera noong mga oras na iyon. Sige, pupunta na ako ngayon. Kung maipakita ang kikis, nandyan mismo ang matibay na ebidensya. Tingnan ko kung ano ang gagawin inyo, Dife. Pag lumabas ang kisis, hindi magiging ganoon kadali. Ang pag-aayos ng bagay na ito, kung siya nga ang gumawa nito, aalisin ko ang kamay niya ngayon din. Kaya mo ba? Binigyan ko kayo ng pagkakataon kanina. Huwag kayong magtalo dyan. Kailangan ninyong managot sa inyong mga kilos. CJ. Kung hindi naman. Kung hindi, edi umalis kayo. Ang dali mong magsalita. Hindi ganun kadali. Ano pa ang gusto mong mangyari, hahaha? Marami na akong nakitang ganitong tao. Sinasabi niya ito, upang ikaw ay mag-alinlangan. Sa ganitong paraan, maaaring hindi mo na ito usisain. Nasa panganib. Ginoo. Ano ang nasa isip mo? Mukhang medyo bata ka pa. Ayos lang kung hindi naman. Gagawin ko ang gusto ninyo. Oh. Sige, magkasundo na tayo. Ipamonitor ko sa hotel. Dali, kunin na ang kiki at ipakita sa amin. Ngayon, malinaw na kayong mamamatay ng walang pagdududa. Paano ito pwedeng mangyari? Siya ang nagnakaw niyan. Siya ang human trafficker. Tingnan nyo, isang mababang uri ng tao. O kaya ay isang yaya. Kitang-kita niyang pinahirapan ko siya. Galit siya kaya gusto niyang gantiin ako sa pamamagitan ng anak ko. Pinatunayan na ng TVs na inosente siya. Hanggang ngayon, dinudungisan pa rin ang mabuting tao. Siguradong peke ang kifis na ito. Peke yan.
Ang manager ng hotel na ito. Siguradong tumanggap siya ng suhol mula sa inyo. Ginangyu, pakiusap, mag-ingat po kayo sa inyong mga salita. Kung ganoon po ang sinasabi ninyo, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri, sapat na iyon. Ginoo, mabuti ba ang ganitong usapan? Kung sasabihin ko ngayon, hindi ako nasisiyahan, ano ang gagawin mo? Kung sasabihin ko ngayon, hindi ako nasisiyahan, ano ang gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umabuso. Hindi ito makabubuti sa iyo. Sa damdamin at rason, sinuntok niya ang aking asawa. Binalik ko rin sa kanya ang isang sampal. Hindi ito sobra. Ngunit ayon sa batas. Ngayon, sinaktan niya ang aking asawa. Ito ay isang paglabag sa batas. Kailangan siyang arestuhin administratibo. Akala mo ba na makakapalag ka sa 2 sampal? Gagawin mo lang ba itong ganito kadali? Ha 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 ha. Magaling ang sinabi mo. Ha 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 ha. Mag-sorry ka sa kanya. Tatay, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pasensya na. Yumuko. Tatay, pahintulutan mo akong yumuko sa isang mababang tao. Ngayon, kontento ka na ba? Itong bagay na ito ay hanggang dito na lang ngayon. May isa akong payo sa'yo. Maging maingat ka sa susunod. Yakin, umalis na tayo. Babalikan kita sa lahat ng nangyari ngayon, maaga man o huli. Sige, hinihintay kita. Kung hindi dahil kay Tongtong na tumawag sa akin, sino ba ang makakaalam na mangyayari ang ganitong kalaki? Ngayon, wala na bang nangyari? Yakin, alam mong hindi maganda ang trato nila sa'yo. Bakit mo pa rin tinutulungan silang iligtas ang batang iyon? Sino man ang nakakita nito? Sino ang makakakita at hindi gagawin ang tama? Hindi ko rin alam kung sino ang nagsabi sa akin yan. Huwag na nating pakialaman ang buhay ng iba. Huwag na tayong mag-alala para sa kanila. Ang mga bata ay walang kasalanan. Nawala na rin sa akin ang isang bata noon. Ano? May isang anak na babae akong dinukot. Nasaan ang bata? Nakita mo ba ang anak ko? Yung maliit na babae. Nakita mo ba? Wala. Nakita mo ba ang anak ko? Ang anak ko ay napakabata pa. Nars, nawala ang anak ko. Kakita ko lang ng nanay mo. Yumakap sa bata at lumabas ng kwarto. Tapos umalis. Saan siya pumunta, direktang lumabas siya. Hindi ko rin alam kung saan siya napunta. May isa ka pang anak na babae noon. Bakit hindi ko alam yun? Dahil yung anak kong babae, hindi pa matagal nang ipinanganak ko. Dinala siya ng nanay ko at ibinigay sa iba dahil ang batang iyon ay anak ko bago kami magpakasal. Natakot ang nanay ko na malaman ng iba at pagsabihan kami. Mula noon, hindi ko na muling nakita ang batang iyon. At hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon. Mabuti na, tapos na ang lahat. Naniniwala akong darating ang pagkakataon na muling magkikita kayo ng iyong anak na babae. Noong panahon na iyon, wala ba ang dati mong asawa? Bakit hindi niya pinigilan ang nangyari? Yung anak na iyon ay hindi anak namin ng ex-husband ko. Noong bata pa ako, palaging sinasaktan ako ng tatay ko. Noong gabing iyon, 22 taon na ang nakalipas. Lumabas ako mag-isa para uminom. Matapos uminom ng marami, nakasama ko ang lalaking ito. Naging magkasama kami. Nang maglaon, nalaman ko na ako ay buntis. Ngunit hindi ako nagsisisi. Gusto kong ipanganak ang batang ito. Dahil sa tingin ko, noong gabing iyon ang pinakainit na panahon ko. Pinakamainit na araw. Dahil lahat ng tao ay hindi maganda sa akin. Pati ang tatay ko araw-araw akong sinasaktan. Siya lang ang mabuting tao. Mabuti siya sa akin. Pero pagkatapos nyon, hindi ko na siya nakita muli. Hindi ko rin alam kung sino yung taong yun. Tapos na, yakin. Lahat ng ito ay tapos na. Lahat ay unti-unting magiging maayos. Ayos na. Maghugas ako ng mukha.
Ahem. Tingnan natin kung mahahanap ni Zechao Shanhe si Yakin. Nasa bingit ng pagkasira ang bata. Sandali. 22 taon na ang nakalipas. Siya ang daan. Tatay, bakit mo ako pinapapagsorry sa kanya? Maraming tao ang nakakita. Humihingi ako ng tawad sa isang yaya. At nakaluhod pa sa harap niya. Baka pagtawanan pa ako noon. Kung hindi ka humingi ng tawad, talagang mawawala ang iyong dangal. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang maidudulot nito sa pamilya namin? Buti na lang at hindi nagsalita si Xiingkai. Kung nagalit siya, nawala ng posisyon si Xiaobu. Mas mahirap na para sa atin ang harapin si Yuxing. Pero hindi ko talaga matanggap ito. Ganito na lang, alamin mo ang sitwasyon niya. Kapag nakuha ko na ang mga kumpanya ni Xiingkai at Huang Chenglin, lahat ay magiging sa akin. At mabibigyan kita ng pagkakataong makabawi. Ngunit bago iyon, mas mabuti pang manatili ka sa bahay para sa akin Ang gusto kong gawin ay lumikha ng pangalawang Wansheng. Hawakan ng buong Songjiang sa aking kamay. Kaya huwag mo akong bigyan ng kung ano-anong kalokohan. Umalis ka na. Mahal, magpahinga ka muna. Alagaan mo ang bata. Pag-uusapan ko muna kay Dad kung paano natin gagawin ang mga susunod na bagay. Kayo ba nagkaroon ba kayo ng hidwaan kay Liyaking ngayon? Kung wala kayong masabi, umalis na kayo agad. Makatutulong kami sa'yo. Bakit mo naman iniisip na matutulungan ka namin? Dahil ako ang bayaw ni Liyaking. Alam ko lahat ng tungkol sa kanya. At ang pinakamahalaga, pareho kaming kailangang harapin si Liyaking. At ang matagal na niyang kasintahan. Pasok ka na. Walang problema, di ba? Kailangan natin ng pera ngayon. Maaari mo bang ayusin ito? Basta't nandyan ang pera. Matutulungan kita. Gaano karaming pera? Hindi marami, 0 milyon. Ganito na lang. Wala akong ganong pera ngayon. Maaari lang akong magbigay ng 6 na milyon. Sige, ayos na. Sinasabi mo bang talagang 6 na milyon lang sila? Paano naman iyon? Karamihan sa atin. Kahit na sinabi natin ang tungkol kay Liyaking na matagal nang kakilala. Pero wala rin tayong ginawa kung ako. Hindi ko rin ibibigay ng direkta ang ganong kalaking pera. Ano ang gagawin natin? Tungkol sa problema ng pagpapagawa ng aklatan na may mga kapalpakan. Ngayon ay natuklasan na. Kasama na ang 6 na milyong ibinigay nila. Kulang pa ng 200,000. Paano natin makukuha? Tingnan natin kung ano ang susunod. Wala na tayong oras. Gusto namin ng oras. Magbibigay ba ang pamangkin namin ng oras? Paano kung habulin niya tayo? Ayokong matulog sa kalye kasama mo. Ngayon, natakot ka na. Ngayon, wala ka nang magagawa. Noong ikaw ang responsable sa pagbili. Bakit hindi ka natakot nung ginagamit mo yung mga mura pero sinasabing maganda? Bakit hindi ka natakot? Noong pilit mo akong pinadesign ng baril, kuya. Sabi mo, kapag si Xiaoxin na kasama ng kuya ko ay nagpaputok ng baril. Hindi ba siya magaling? Sige na, Liu Hua. Ngayon sinisisi mo na ako, ano? Kung hindi dahil buntis ako noon. Paano ako magpapakasal sa isang inutil na tulad mo? Walang patis sa ilog. Wala akong kayang bilhin kahit ano. Kung hindi dahil sa mga paraan na iniisip ko ngayon. Nakatambay ka lang sa bahay na walang ginagawa. Saan ka kukuha ng pera para bumili ng kotse at bahay? Sabi mo, ano ang gagawin ngayon, ha? Wala akong pakialam, ang nag-aalala ay ikaw. Ang nakasulat sa puso ko ay pangalan mo, hindi sa akin. Pagkatapos ni Wansheng na hanapin ka, ikaw pa ang magiging problema niya. Kung ayaw ko na, iwalayan na lang natin. Magpapakasaya na lang ako mag-isa. Bahala ka na sa sarili mo. Kung ganito na nga, may huli na akong paraan. Ano yun? Dadalhin kita para malaman mo. Hindi ito ang kwarto ng nanay mo. Bakit ka nandito? May 3 milyong yaman ang pangalan ng nanay ko. Pag namatay siya, mabilis ko itong makukuha. Basta may pera. Bakit pa ako matatakot sa Wansheng? Hindi mo ba iniisip na ako mismo ang gagawa noon? Alam mo naman ang sakit ng nanay ko. Kapag naiinis siya, madali siyang magkaroon ng aksidente.
Tet haha. Ay naku, ay. Yaxian, hindi ka ba walang ginagawa ngayon? Bakit ka lalabas? Nasa ospital pa ang matanda. Hindi ba pwedeng magpahinga? Kailangan kong lumabas para kumita. Kumita ng ano? Sa dami ng oras mo. Kumikita ka para matulungan akong alagaan ang mga halaman. Bibigyan kita ng sahod. Anong klaseng tulong to? Ano ba ang pinagkaiba nito sa pagbibigay mo ng pera sa akin? Bukod pa rito, napakahirap mo nang magtaguyod ng pamilya ngayon. Paano mo pa kaya kakayanin ang iba pang mga bagay? Siyempre, kaya ko. Ako ay isang lalaki. Ang pagkita ng pera para sa pamilya ay tungkulin ko. Bukod pa rito, pinakasalan kita para bigyan ka ng magandang buhay. Ano ba yan? May panahon pa tayo para magpakasaya. Ngayon, hindi pa pwede. At saka ang likod mo. Kapag sumakit ulit ang likod mo, ako pa rin ang mag-aalaga. Susuportahan ko ang desisyon mo. Pero kailangan mong pangako. Maghanap ka ng trabahong hindi masyadong mahirap. Sige, susundin ko lahat ng sinabi mo. Pero kailangan ko nang umalis ngayon. Kung mapuno na ang mga tao doon. Sayang ang pagpunta ko. Sige na. Tara na. Tita, pupunta ako sa opisina. Sasama kita. Tara na. May nangyari ba sa opisina? Sinabi ni Zhao Shanye sa akin. Nagkaroon ng problema sa proyekto ng kumpanya dati. Kaya kailangan kang bumalik. Sige, sasabihin ko sa kanya na pupunta rin ako mamaya. Sige, aalis na ako. Tita, tara na. Sabihin mo, anong nangyari? Yung library na ipinagawa ng dalaga dati. Nang suriin ito, natuklasan ng mga teknisyan namin, na peke ang mga materyales. Yung library na ito ay isang substandard na proyekto. Isang delikadong gusali. Anong klaseng library ito? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay proyekto ng Xinjiang. Tama ba? Alam ko na. Sige, umalis ka na. Tingnan mo kung nasaan ang namumuno sa Xinjiang ngayon. Pupuntahan ko siya. CJ. Ito ang aking resume. Kailangan namin ito agad. Magsisimula na tayo ng trabaho ngayon. Ayos lang ba sa inyo? Maaari akong magsimula agad. CJ. Pasensya na. Hello, may namatay sa pamilya. Dali, pumunta kayo sa ospital. Ano? Inay, paano nangyari ito? Noong una ay maayos pa ang ina mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Di mo ba dapat itanong sa akin? Itanong mo sa akin. Noong panahon na yon, pinakiusapan kitang alagaan ng maayos ang ina ko. Kakalabas lang namin. At pagkatapos nyo, inilagay nyo agad ang ina ko sa ospital. Sa mga araw na ito, hindi ka man lang nakialam. Hindi man lang tiningnan. Sa mga araw na ito, palagi akong kumikita para sa bayad sa gamot ni mama. Maganda ang kumita, pero nasaan na ang pera? Dala mo na ba? Gusto kong tingnan. Hindi mo nadala. Walang pera. Anong sinasabi mo na naman? Paano mo sinabi noon sa akin? May pinakamagandang ospital dito. Pinakamagandang gamot. Siguradong magiging maayos ang nanay ko dito, pero ano ang nangyari? Sa tingin ko, gusto lang niyang makasama ang kanyang matagal ng kasintahan. Para mamuhay ng magkasama. At sa tingin niya, pabigat ang nanay natin. Kaya't iniwan na lang siya sa ospital. Liyakin, sasabihin ko sa'yo. Ang pagkamatay ng nanay ko ay may kinalaman sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Kailangan mong managot sa pagkamatay ng nanay ko. Sa tingin ko, napakabuti ng pag-aalaga ko kay nanay. Sa mga taong ito, sa loob at labas ng bahay, palagi akong abala. Hindi ako nagrereklamo. Walang kahit isang reklamo. Maayos ang pag-aalaga ko. Walang kahit isang reklamo. Tingnan mo mismo. Sa ganitong panahon, napakabuti ng pag-aalaga mo. Kung hindi, ganito na lang. Pumunta ka na rin sa ibaba para alagaan ang nanay ko. Paano naman ang pag-aalaga sa kuya ko? Ano ba yan? Talagang ang Wansheng ay ang pinakamalakas sa Songjiang. Ngayon, pati ang mga bagay sa pamilya ko ay gusto ng asikasuhin. Talagang ang Wansheng ang pinakamalakas sa Songjiang. Ngayon, pati ang mga bagay sa pamilya ko ay gusto ng asikasuhin. Hindi ko naman aasikasuhin ang mga bagay sa pamilya nyo. Dumating ako para pag-usapan lang ang proyekto ng aklatan. Ito ang ikatlong partido na inupahan namin sa Wansheng.
Sa kanilang inilabas na ulat ng pagsusuri nakasaad na may problema ang gamit nyo at ang datos. Ngayon, ang library ay isang delikadong gusali na. Plano mong paano ito aayusin? Sabihin mo, paano mo balak ayusin ito? Ayon sa kontrata, kailangan mong magbayad sa amin ng 1 milyong penalty. Bago ka dumating, sinuri ko na ang account nyo. Sa account nyo ay mayroon lang 8 milyong piso. Liu Huan, paano ka magbabayad? Naniniwala ka ba? Hindi magtatagal. May magdadala ng pera para sa akin. Pagdating ng pera, dadalhin ko ito at aalis agad. Sabi ko nga, bakit parang walang takot ang itsura mo? Sige, basta makuha ko ang pera. Agad akong lalakad palayo. Pero kung wala, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Dumating na. Attorney Lin, nandito ka na. Susunod kong babasahin ang testamento ng mga huling habilin ni Jian Chen Qingxia. Maaaring umalis muna ang mga hindi kasali sa usapin. Hindi na kailangang basahin ng direkta. Pabayaan silang tahimik. Ang testator na si Chen Qingxia ay kasalukuyang nasa tamang pag-iisip. Malinaw ang isipan. Pagkatapos ng aking pagkamatay, ayon sa paraang itinakda sa testamento, isang bahay na nakapangalan sa akin, na nagkakahalaga ng 3 milyong yuan. Walang sasakyan, lahat ay mapupunta sa aking anak na lalaki. Na si Liakin, biyuda ni Liu Chengxin, ang magmamana. Ano? Walang kinalaman kay Liu Hua. Tapos na ang pagbasa. Anong Lin na abogado? Nagkamali ka ba? Attorney Lin, tingnan mo ulit ng mabuti. Paano naman maiiwan ng nanay ko ang mga bagay sa babaeng ito? Hindi sa akin. Binasa ko ito ayon sa nilalaman ng testamento. Salin-salin, walang pagkakamali, o maaari rin kayong tumingin sa testamento. Maaari po bang malaman kung kayo si Gen? Liakin, Madam, ikaw po ba si Gen? Liakin. Ako po iyon. Ito po ang iniwang mana ni Gen. Chen Qingxia para sa inyo. Pakiusap, tanggapin ninyo po. Hindi namin kinikilala ang testamento na ito. Sigurado akong ginamit niya ang panlilinlang para mapipilit ang nanay ko na gawin ang testamento na ito. Hindi po ito ginawa ng nanay ko. Walang bisa sa batas. Nang ginawa ang testamento na ito, may mga notaryo na naroroon. Pangalawa, ako, ay nagsagawa ng pagsusuri sa pag-iisip ng matanda. Ang matanda ay malinaw ang isip at kusang loob na gumawa ng testamento. At noong panahong iyon, si Ginang Liakin ay wala sa lugar. Kaya ang testamento ay naaayon sa mga kondisyon para maging epektibo. CJ, sisiraan ko na ang testamento na ito. Wala na ngayon. Ang mga ito ay akin lahat. Si Ginoong Liu at Tianli. Chen Qingxia ay naroroon sa paggawa ng kanilang testamento, kasama ang mga notaryo at ako. Pangalawa, mayroon tayong buong proseso ng pag-record ng audio at video. At sa huli, si Tianli. Chen Qingxia ay personal na nagbasa ng testamento, upang tiyakin na ito ay tama. Kaya kahit napunitin mo ang testamento na ito, hindi nito mababago ang katotohanan na si Jianli. Liakin ay tagapagmana ng testamento. Hindi ito possible, hindi possible. Ginang Li, pakisuyo na lang po itong itago. Kung may problema po, maaari ninyo akong tawagan anumang oras. Si Liu Hua ba ito, si Xiao Zhang? Hindi ba may pera na dinala? Nasaan ang pera, Zhao Shanhe, hindi ba? Hindi. Ginoong Zhao, nagkamali po kayo. Kanina, bigla lang akong naisip ng hindi maganda kaya sinabi ko ang mga iyon. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng ilang araw na palugit. Agad akong maghahanap ng pera para sa inyo. Hindi pwedeng ayon sa nilalaman ng kontrata. Kailangan ng bayad ngayon. Kung hindi ko matatanggap ang pera ngayon, dapat alam mo ang aking ugali. Dapat mo ring malaman kung ano ang magagawa ko. Kailangan kong makita ang pera sa loob ng 2 oras. Kung hindi ko ito makita, maghintay ka na lang sa kamatayan. Zhao, Ginoo. Kahit ibenta mo ako, wala ka namang ganong kalaking pera. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng 2 araw na palugit. 2 araw lang, okay lang ba, Ginoo Zhao? Hindi pwedeng kahit 1 segundo lang. May 1 oras at 55 minuto ka pa. Magmadali ka ng mag-ipon ng pera. Hindi talaga makakalikom si Zhao ng 2 milyong yuan sa ganitong maikling panahon. Parang pinipilit mo akong mamatay sa hirap. At ano kung ganon? Kahit pa mapilit kitang mamatay, ano ngayon? Ginoo Zhao. Bilisan mo, Ginoong Zhao. Bilisan mo, Ginoong Zhao, Ginoong Zhao. Bilisan mo, 2 araw na, Ginoong Zhao. Pabilisin mo na. Kunin mo na.
Bunsong babae, ano ba yan? Nangako ako sa'yo. Naaalagaan ko ng mabuti si inay at ngayon wala na si inay. May problema ka ba? Kung hindi ako kikilos ngayon, talagang hindi ko mapapatawad ang kuya mo. Ate, dati kami ang nagkamali. Babayaran namin ang lahat ng utang na loob sa'yo. Hindi mo na kailangang tawagin akong ate. Ito na rin ang huli kong pagtulong sa'yo. May pamilya na rin ako ngayon. Dati kasi iniutos sa akin ng kuya mo bago siya namatay. Kaya inaalagaan ko ang nanay. Ngayon, wala na si nanay. Kaya mula ngayon, wag na tayong magkita o magkausap. Paalam. Bumalik na ako. Nandito na ako ulit. Anong nangyari sa kumpanya ngayon? Hindi pumasa ang pagsusuri ng proyekto sa library. Hindi ba't si Xinyang ang nag-asikaso ng proyekto sa library? Paano nila ito inasikaso? Nagbayad si Xinyang ng penalty sa breach of contract. Iniisip ko na maghanap na lang ng ibang maaasahang kumpanya. Tingnan natin kung maibabalik natin ito sa maayos na kalagayan. Hindi na kailangan magpakaabala. Diretso na tayong mag-ayos ng tao para sirain ito. Dahil ito ay isang bagay na pampubliko. Kaya't saan napunta ang pera? Ibinigay ito ng Wansheng Group. Sige, naiintindihan ko na. Kakainin ko muna at pupunta ako sa kumpanya. Para makausap si Zhao Shanhin ng personal. Malapit na ang pagkain ni Tongtong A. Sige, darating na tayo, kakain na tayo. Tita, may mga kailangang ayusin pa ako sa kumpanya. Umalis na muna ako ha. Gabi na kasi ito. Mag-ingat ka talaga ha. Huwag kang mag-alala pa. Umalis na ako. Yakin, ayos ka lang ba? Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho ngayon? Wala pa akong nahanap. Pagkatapos, pumunta ako sa ospital. Bakit ka pupunta sa ospital? Hindi ka ba nakakaramdam ng hindi maganda? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasamahan kita. Hindi ako na ang matanda, pumanaw na. Biglaan talaga. Alam, binibigay ng matanda ang lahat ng kanyang ari-arian sa akin. Pero sinabi ko na kasal na ako, kaya hindi ko tinanggap. Ibinaling ko na lang sa Liuhua at sa kanila. Mabuti rin ito, mabuti rin ito. Wala nang masyadong ugnayan sa hinaharap. Mas mabuti ito. Talaga bang ganito ang iniisip mo? Ganoon din ang ginawa ko. Ganap kong pinaghihiwalay ang sarili ko sa kanila. Pumutol ng ugnayan. Narito na, maupo ka. Walang anuman. Gawin natin ito ng mabilis. Tapos na ang gawain. Ithi, isang mekaniko at isang yaya. Halos nila. Matalo ang dalawa. Alam mo pa ba ang kanilang pinagmulan? Wala pala silang kahit anong background, Dithi. At kasal pa lang sila. Ang mekaniko, sa obserbasyon ko, wala ring background. Walang dapat ipag-alala. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng sama ng loob na naranasan ko noon. Ibabalik ko ito ng buo sa kanya. Hindi ba nagsalita si Xi Yingkai pagkatapos noon? Wala pa. Parang dati lang. Mabuti, sundin natin ang napag-usapan natin tungkol sa pera. Sa tamang panahon, ibebenta natin ang mga kasalukuyang stock. At madali na nating makukuha ang UXing. Masasakop natin ang UXing sa buong Songjiang. Lesiu, maliban sa Halloween, wala akong takot sa kahit sino, alam ko. Uy, yung sinabi mong anak ni Liyakin kanina. Nag-aaral sa Jinghai University, tama ba? Si Xuxian ba ay nasa parehong paaralan rin, tama? Haha. Matanda na, matibay pa rin. Medyo mahirap na siyang hulihin. Mukhang kailangan nang magsimula sa mas bata. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Naiintindihan ko si Liyaki. Tingnan ko kung paano ka pa rin magmamayabang sa akin. Tingnan ko kung paano ka pa rin magmamayabang sa akin. Pagkatapos nitong mangyari, magpapasalamat ng buong puso ang Xu family at Gu family sa inyo. Sige, salamat na muna dito. Uy, may tanong ako sa'yo. Anong tanong? Sabihin mo na. Hindi ba't nakatulong na si sister-in-law sa'yo? Bakit ka pa pumunta sa kanila? Ibinigay niya sa amin ang lahat ng mana. At tinanggal niya ang aming relasyon, tama. Pero baka sa hinaharap may mga bagay pa siyang hahanapin sa amin.
Sabi mo, tutulungan ba natin siya o hindi? Kung maliit na bagay lang, ayos lang. Pero kung malaki, baka maubos ang lahat ng aming yaman. Pero kung hindi namin tutulungan, kung magdemanda siya sa amin, kailangan pa naming maglabas ng malaking pera muli. Malaking dagok ito sa amin. Kaya pumunta ka kay Xufen. Unahin ang kay Liyakin. Kahit paano, wala na tayong pakikipagtulungan sa Wanshin Group. Kung hindi tayo hahawak sa isang malakas na suporta, mahirap tayong makakausad. Di ko inakala na mag-iisip ka na ng ganito. Siyempre naman, kapag kumilos ang pamilya Xu, kailangang mamatay ang buong pamilya ni Liyakin. Pupunta rin kami doon pagdating ng oras. Noon, ang kasintahan ni Liyakin ay nagdulot din sa amin ng matinding sakit ng loob. Isa-isa, walang palampasin. Hindi namin sila palalampasin. Ate, ano nang nangyari? May isang tao sa inyong paaralan na ang pangalan ay Liu Yuming. Tulungan mo akong ayusin siya. Ano nang nangyari? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Basta't kailangan mo lang makahanap ng makatwirang dahilan para dalhin siya dito. Sige, pupunta ako bukas. Agad-agad. Kung hindi, ipapahinto ko ang card mo sa tatay. Sige, naiintindihan ko na. Oh, nasa kabila lang siya. Hey! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na nandito si Xuje at hindi ka makaalis? Bilisan mo. Ang bagal mo. Nakapagbigay daan na ako. Matigas ang dila mo ah. Amoy paa ka ba? Teka, ang pangit ng itsura mo. Parang isang aso. Ang dali mong lokohin. Ha ha ha. Uy, ang linis ng damit mo ah. Ha ha ha. Akmapang pangpunas sa ilalim ng sapatos. Anong nakatitig? Magpapunasan tayo o hindi, sayang naman. Ha! Ha ha ha. Gumanti ka ba? Hindi ka pa ba naranasang tamaan ng lipunan? Putang ina mo, gago. Kung may tapang ka, itulak mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan, gusto mo ba talaga ang damit na ito? Kainin mo na lang. Kainin mo na lang siya. Sunggaban mo siya. Ha 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 ha. Okay lang ba ang amoy ng damit na ito? Sinasabi ko sa'yo, kapag nakita mo ako at ang mga kaibigan ko sa pampublikong lugar, dapat tawagin mo akong kuya. Kung hindi, sa bawat kita natin, papaluin kita. Nakarinig ka ba? Ha 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 ha. Ngayon, bibigyan lang kita ng aral. Kung makita kita ulit, hindi na lang ito basta pagkain ng damit. Bakit hindi pa siya umaakyat? Kaya niyang tiisin ang ganitong kahihiyan at hindi kumilos. Ang taas ng pasensya, Diti. Aha. Sige, narinig ko na. Yung nanay ng walang kwentang iyon ay nagbabantay sa bahay namin para sa kapatid ko. Saka sa bahay ng kapatid ko, parang aso na nakayuko at nagmamakaawa. Ay naku, hindi mo alam na ang kapatid ko ay pinapalo siya at hindi siya makapagsalita. Ha ha ha. Wow, bakit siya ganyan kawalang kwenta? Akala ko may isang walang kwentang nanay siya. Ha ha ha. Sa tingin ko, siguradong noong bata pa siya, inalagaan siya na parang aso. Ngayon matanda na, pinapabayaan na lang siya. Hindi na siya lumalaban o nagsasalita, ha ha ha. May punto kaya hindi ko naisip kanina. Nalaman ko na noong nakatali ang ina ng inutil na ito. Nakaupo lang siya sa tabi at nanonood. Kaya naman nagiging ganun siya kagaya. Ha ha ha, tama nga ang sinabi mo. Ha ha ha. Hindi ako naniniwala. Ganito pa lang, hindi ka pa rin kikilos. Ano man ang sabihin ninyo, ayos lang sa akin. Pero huwag ninyong siraan ang nanay ko. Base lang kami sa makatwirang hinala mula sa realidad. Bukod pa rito, ang nanay mo ay pangalawang klase lang. Mababang uri. Ano ang problema? Sobra na yan.
Eh, ayos ka lang ba, Kuya Xing? Suntukin mo ako kung kaya mo. Bumangon ka. Inaatake mo ba ako? Gusto kitang ipaalam sa'yo kung gaano ako kagaling. Dalhin mo siya palayo sa akin. Alaynan. Tumigil ka, tumayo ka, umupo ka. Yaki, hindi ko kayo pinakasalan para magtrabaho sa bahay. Kaya kong gawin ang mga gawaing bahay na iyan. Pinakasalan kita para magpahinga ka. Kapag wala ka nang magagawa, panoorin mo na lang TV o mag-browse sa phone. Pag nagsawa ka na sa mga iyan, lumabas ka na at makipagkwentuhan sa mga kaibigan mo, ayos ba? Dapat magpakasaya ka. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito. Lalabas ka ba? Mamangha ka na naman ba sa pangingisda? Sasama ako sa'yo. Baka naman magkaroon ka ulit ng irregular heartbeat. Yakin, ikaw ang aking matalik na kasama sa buhay, walang duda. Pero higit pa rito, ikaw ay isang buhay na tao. Bukod sa pag-aalaga mo sa ating dalawa, may bahagi ka pa sa iyong buhay. Alam kong dati, naglaan ka ng oras para alagaan ang matatanda. Nagsayang ito ng sobrang oras at lakas mo. Ngayon, umaasa akong yakapin mo ang buhay. Damhin ang buhay. Salamat, Guro. Sige, ngayon. Subukan natin ang aking plano. Pupunta ako sa kumpanya. Babalik agad ako. Ako na ang bahala sa mga gawaing ito. Alaynan. Kinumpis ka ni Mom. Noon akala ko hindi praktikal magsuot ng skirt habang nagtatrabaho. Ngayon, sa tingin ko, ang ganda-ganda nito. Liyakin, nandito ngayon ang anak mo sa akin. Pinapapunta kita dito sa loob ng 30 minuto. Kung hindi, mahihirapan ka nang makita ang anak mo. Hahaha, kamusta po kayo? Ang tawag na iyong tinawagan ay naka-off ang telepono. Buksan mo na, buksan mo na. Uy, medyo eksakto ka naman. Mukhang mahalaga talaga ang anak mo sa puso mo. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Nasa kwarto ng anak ko. Ano nang ginagawa mo? Lumayo ka. Anak, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang ako. Huli na ang anak ko. Inay, susunduin kita pa uwi. Bitawan mo ako. Uwi na tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo. Hindi ko ba pinayagan kang gumalaw? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ang nanay ko. Hindi ko ba pinapahintulutan kang magsalita? Mas mabuti pang huwag kang gumalaw. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag kang gumalaw. Kung hindi ang anak mo, hindi lang basta masasaktan ng konti. Babaliin ko ang mga buto niya isa-isa. Hahaha, mga gago kayo. Mga gago ninyong mga nanay. Walang galit o sama ang anak ko sa inyo. Bakit niyo siya ginawang ganito? Walang galit o sama ng loob. Paano magiging walang galit o sama ng loob? Kami ay mga taong may katwiran. Hindi kami mga taong nag-uudyok ng gulo. Saka, ayaw ko nang makihalubilo sa mga tulad ninyo. Na mababang uri. Bakit mo siya dinala dito? Bakit mo siya pinagbuhatan ng kamay? Sige, tanungin mo ang kapatid ko. Anong kabutihan ang ginawa ng anak mo sa kapatid ko sa paaralan? Ano ang ginawa ng paaralan sa iyo? Sinaktan ako ng anak mo sa paaralan. Itong suntok na ito ay tumama sa mukha. O siya ang unang umatake sa akin. Hindi ba't hindi labis ang pagbabalik? Saka kahit na sinadya kong guluhin siya. Ano ang magagawa mo sa akin? Hihi.
Isasaalang-alang na sinaktan ka ng anak ko sa paaralan. Ngayon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero hindi ka naman nasaktan sa mukha mo. Walang masyadong malaking bagay. Sapat na siguro na pinahirapan niyo siya ng ganito. Mukhang hindi mo alam kung sino talaga ako, Siksuksian. Ako, Siksuksian, hindi ako ang unang gumagawa ng gulo. Pero siya ang unang sumugod sa akin. Babalikan ko siya ng 10 ulit. Hindi pa rin ako nagsasawa, haha. Binugbog mo ang kapatid mo. Mag-sorry ka lang sa kanya, ayos na. Bakit kayo ganyan kawalang puso? Na pinapalo ang bata ng ganito. Sobrang labis naman kayo. Kami ang labis. Kami ang labis. Naalala mo ba ang iyong matandang kasintahan? Kung ano ang sinabi niya sa pagtanggap ng promosyon ng asawa ko. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang orihinal na larawan. Dahil ang anak mo ay pinalo ang kapatid ko. Bilang isang nakatatandang kapatid, hindi ako labis sa aking ginagawa. Bakit ganito ang trato mo sa anak ko, sa kapatid ko? Isang simpleng paumanhin lang. Para bang walang nangyari, parang walang problema. Paano mangyayari yon? Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo lang na sinungaling ang pamilya namin, ang Xu. Bibigyan namin kayo ng 20 milyon bilang paghingi ng tawad. Tapos ipapasa mo ang anak mo na parang anak ko, katulad ng anak ko. Magkakasundo na lang tayo at magpapanggap na nagsisisi. Anong sabi? 20 milyon ang joke mo ba? Paano ako magkakaroon ng 20 milyon? Hindi naman kalakihan ang 20 milyon. Basta simboliko lang, konting bayad lang. At saka, hindi naman kita pinilit mag-isa. May kasintahan ka naman, di ba? Pahaya mo siyang makijoin sa'yo. Tayong mga ordinaryo lang. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Hindi ko na alam. 2 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Pagkalipas ng 2 araw, kung wala kang 2 milyong piso, huwag mo nang asahang makita ang anak mo. Personal kitang bibisitahin. Ang dati mong kasintahan. Medyo matanda na siya. Pero yung mga parte sa katawan niya, may mga bagay na maihalaga pa rin. May anak pa siyang babae. Di ba, pwede mo siyang ibenta para makabayad ng utang at uminom ng tubig. Tanga ka. Ibalik mo sa kanya. Tanga ka talaga. Ang ginagawa ninyo ay parusa mula sa langit. Sobrang ingay, itapon niyo siya. Tandaan mo, mayroon ka lamang 2 araw. Kung hindi dumating ang pera pagkatapos ng 2 araw, ihahatid mo na ang katawan ng anak mo. Haha, bitawan mo ako, bitawan mo. Ang late na. Sino kaya yan? Hindi ko alam. Hindi kaya Siksufen. Nagsimula na silang umatake kay Liakin, di ba? Posible na nahanap na nila si Liakin. Pinapagawa siya ng pera. Kaya pumunta siya sa atin. Mabuti na lang at matalino ka. Nagdesisyon kang makipagsabuatan sa pamilya Xu. Kung hindi, patay na ang pamilya ni Liakin. Walang pera. Sige na, umalis na tayo. Sige, bubuksan ko ang pinto. Bakit ikaw pa? Weihua, may importante akong gagawin. Tara na, naghihintay na ako. Tara na, tara na. Uy, kumakain ka. Kakainin ko muna, saka na lang. Uy, anong ginagawa mo dito? Naglalaro ka. Paano na tayo kakain? May importante akong kailangang hingan ng pabor sa inyo. Ay, nandito ka, hindi ako makakain. Pwede ka bang maghintay sa labas? Sasabihin ko lang ng ilang salita. Bibigyan na kita ng saglit. Anong kailangan mong sabihin, bilis? Naabala mo pa ang magandang mood ko. Yung noong nakaraang pagkakataon. Hindi ko ba ibinigay sa inyo ang mana ng matanda? Nagbalik kayo ng 2 milyong. Yung natitirang 1 milyong mula sa bahay, maari bang ibigay nyo muna sa akin? Mayroon akong kagyat na pangangailangan ng pera. Naiintindihan namin na may mga kagyat kang kailangan. Naalala namin ang iyong pagiging bukas palad sa ospital. Kami ay labis na nagpapahalaga dito. Ngunit noong nakaraan, humingi sila ng karagdagang 1 milyong. Naibigay na ang bahay. Wala na rin kaming pera ngayon. Paano pwedeng mangyari yan? Ngayon, magkano na ang pera nyo? Pwede bang utangin nyo muna sa akin? Susulat ako ng GC para sa inyo. Gagawin kong pirmahan ang kasulatan, pumapayag ako. Sa loob ng 6 na buwan, babayaran ko kayo. Hindi ka yata nakikinig sa sinasabi ko. Hindi ka yata nakikinig sa sinasabi ko. Hindi ka yata nakikinig sa sinasabi ko. Sabi ni Liu Hua, wala kaming pera. Wala kaming pera, wala talaga. Problema ba ang tainga mo o sira na utak mo? Hindi mo maintindihan. At saka, sinabi mo mismo noong nasa ospital ka.
May pamilya ka na ngayon. Kaya hindi na makikipag-ugnayan sa amin. Sabi mo mismo yun. Di mo na makakalimutan, di ba? Ay. Paano ka magsasalita niyan? Kahit papaano, tinulungan niya tayo dati. Ganito na lang, sa ganitong sitwasyon mo ngayon. Hindi tayo pwedeng magpabaya at hindi tumulong. May 200 ako dito. Kunin mo na muna. 200 pesos. Gusto mo man o hindi, hawak mo ang 200 pesos na ito. Para lang tayong nagpakain sa aso. Umalis ka na sa bahay namin. Huwag ka nang bumalik para istorbohin kami. Kung makita pa kita dito sa bahay namin, sasabunutan kita gamit ang pamalo. Umalis ka na, lumayas ka. Hihi. Tingnan mo, sulit ang perang ginastos. Pagkatapos nito, makikita natin kung paano. Pinahirapan ng pamilya Xu ang pamilya ni Liakin. Haha. Mas masaya kung mas malala. Hahaha. Alainan. Ese desu. Uy, bumalik na si Yakin. Naghanda na ako ng pagkain para sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Parang hindi maganda ang itsura mo. May nakasagasa na ba sa'yo ulit? Parang hindi maganda ang itsura mo ah. May nanakit ba sa'yo ulit? Wala naman, siguro pagod lang ako. Seryoso? Sige, halika. Umupo ka na at kumain tayo. Hala, tikman mo nga. Natutunan ko ang ilang bagong putahe para sa'yo ngayon. Sabi mo, kumusta ang lasa? Tita, hindi mo alam. Ang dami ng niluto ng tatay ko. Halos masunog pa ang kusina. Liksat, tikman mo. Alainan, masarap. Masarap ba? Halika. Kung masarap, kumain ka pa. Sasabihin ko sa'yo, marami na akong natutunang bagong putahe ngayon. Basta gusto mo lang. Sa mga susunod na araw, gagawan kita ng masarap na pagkain sa iba't ibang paraan. Para mapasaya kita, okay ba? Para ba sa tita lahat ito? Para sa akin. Kumain ka na lang ng bento. Kung gusto mo ng masarap, maghanap ka ng magandang partner. Maaari ko ring ipasa ang aking mga kasanayan sa kanya. Para siya ang magluto para sa'yo. Ay naku, sige na, sige na. Kumain ka, kumain ka. Haha. Bibigyan kita ng 2 araw. Kung pagkatapos ng 2 araw ay hindi mo makita ang 20 milyong, huwag mong asahang makikita mo ang anak mo. Bisitahin kita ng personal. Matagal na kaibigan. Bagamat medyo matanda na. May mga piraso pa rin sa katawan. Natiyak na may halaga. May anak siyang babae. Di ba, pwede niyang ibenta para mabayaran ang utang. Gago ka talaga. Sana palagi akong makasama ninyo. Ang saya sana nun. Tatay, magising ka. Parang umalis na si Tia. Tatay, magising ka. Ay naku, tingnan mo. Parang umalis na si Tia. Iniwan pa nga ang isang liham sa'yo. Sila Osu, nakikita ang salita, para kang nakikita niya. Kapag nabasa mo itong liham, ako ay nakalayo na. Patawarin mo ang aking biglaang pag-alis. Sila Osu, nakikita ang salita, para kang nakikita niya. Kapag nabasa mo itong liham, ako ay nakalayo na. Patawarin mo ako sa aking biglaang pag-alis. Masaya akong makasama ka sa buhay. Gusto mo ring mangisda at mag-alaga ng mga bulaklak tulad ng iba. Ngunit may mga bagay na hindi ka katulad ng iba. Sasabihin mo sa akin na hindi lang 100 ang buhay. Ang isang babae na kasal ay hindi lamang nakatuon sa mga pang-araw-araw na bagay. May isang paru-paro.
Parang isang bulaklak na may iba't ibang paraan ng pagsusuot sa ulo. Kung wala ka sa panahong ito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay. Siguro ay pare-pareho lang. Walang saysay. Hindi dahil may mali kang ginawa kaya ako aalis. May mga bagay lang akong kailangang gawin. May naghihintay pa rin sa akin. Para sa akin, palagi kang isang espesyal na tao. Ah! Sana maging maayos ang lahat sa'yo. Kaligayahan at kasiyahan. Ano bang sinabi ng tiyahin sa isip niya? Tingnan mo na lang. Tay, nararamdaman ko. Tiyahin, sigurado akong may nangyaring hindi niya kayang lutasin. Natatakot siyang madamay tayo kaya siya umalis. Tay, hindi mo ba siya tutulungan? Nadala mo ba ang pera? Bakit ka pa nandito? Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Ah, Liyakin. Bakit hindi dumating yung matagal mo ng kasintahan? Alam ba niyang kailangan magbigay ng 20 milyon? Diretso na lang siyang ayaw. Ang kawawa mo naman. Nakatulong naman ako sa iyo. Nalaman ko kung anong klaseng tao yung kasintahan mo. Walang tunay na pag-ibig sa mundo. Sa harap ng pera, walang halaga. Ngayon ay napunta ka na sa aking mga kamay. Pababawiin kita sa lahat ng galit na naranasan ko noon. Isa-isa kong ibabalik sa'yo lahat ng iyon. Basta't pumayag kang pakawalan ang anak ko. Gawin mo man sa akin ang gusto mo, kampante ka lang. Ngayon ay nasa akin ka na. Hindi ko iniintindi ang anak mo. Hindi ko talaga pinapansin. Huwag kang magmadali. Malapit na kayong magkita muli. Ha ha ha. Kamusta? Nahanap mo na ba siya? Pasensya na. Wala. Sige, umalis ka na. Tay, umalis na walang paalam ang tita. Natatakot ako, parang may isang posibilidad lang. Anong posibilidad? Baka may nangyaring masama sa anak ng tita. Kung hindi, talagang hindi ko maisip. Bakit ganito ang tiyahin? Na sobrang nagmamadali, na umalis na walang paalam. Nga, paano ko ito nakalimutan? CJ, Tongtong, mabilis kang mag-check. Okay, alam ko na, Dad. Alaynan. Yakin, ano man ang mangyari. Mahahanap ko rin kayo. Parang narinig ko yung boses ni nanay kanina. Anong ginawa niyo sa nanay ko? Ang ingay ng kwarto na to. Akala ko hindi niyo maririnig. Mukhang totoo nga yung kasabihan. Magkakaramay ang mag-ina, nanay ko ba? Nasaan nanay ko? Mukhang namimiss mo na ang nanay mo. Papasagutin ko kayo para magkita kayo ng inyong ina. Dalhin mo siya palabas. Inay. Kumusta ka? Ayos lang ako, inay. Ayos lang ako, ikaw kumusta? Nang makita kita, nakahinga na ako ng maluwag. Anong ginawa mo sa nanay ko? Wala naman. May konting personal na alitan lang dati ang ate ko at ang nanay mo. Kakalkula ko lang.
Pinapalo ko ang nanay mo ng ilang beses. Kasabay nito, nasira ko rin ang kamay niya. Nasira lang talaga. Kung aakyatin niyo pa ang nanay ko, papatayin ko kayo. Way ay ay. Ang tapang mo pala. Gusto mo pa akong patayin. Ay naku, huwag kang magalit. Hindi naman kasi iyon isang mababang tao lang ang tinamaan. Walang dapat ipikon. Bukod pa rito, ganito ka ngayon. Paano mo ako papatayin? At yung sinabi mo kanina, talaga akong nainis. Huwag mo akong hampasin, huwag. Ha 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 ha. Ang lakas mo pala, ang sarap pala. Anak, anak. Dalhin mo ang anak. Anak ko. Ah. Tatay, sa palagay mo ba dapat nating ilipat sila sa ibang lugar? Nandito sila palagi. Natatakot akong maapektuhan ang mga bata. Sige, hahanap ako ng lugar para ilipat sila. Opo. Tatay, nahanap ko na. Saan sila? Qingxiang, Subiao. Qingxiang, Subiao. Hello, Subiao. Pakawalan mo ang aking babae at anak. Ha ha ha. Akala ko ayaw mo na sa babae mo. Naalala ko, sinabi ko sa salu-salo. Ano mang ginawa mo sa aking anak na babae, babawiin ko sa iyo. Ngayon, nakakuha ako ng pagkakataon na tawagan ka. Baka dapat mong isipin kung bakit. Alam mo ba kung sino ako? Yeswe, hindi ka ba isang repairman lang? Ginagaya mo lang ang iba para takutin sila. Alam mo ba kung sino ako? Sabihin ko, matatakot ka. Ako ang chairman ng Qingxiang Group. Qingxiang. Yung Qingxiang Group na may market value na 700 bilyon ba? Ha 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 ha. Takot ka na ba? Alam mo ba ang kahulugan ng 700 bilyon? Yung mamatay ka na, saka mabubuhay. Pagkatapos mabuhay, saka mamamatay. Pagkatapos mamatay, saka mabubuhay. Pagkatapos mabuhay, saka mamamatay. Hindi mo kikitain ang ganitong pera kahit 10 buhay. CJ. Hinaing, nais kong makipagkasundo sa'yo. Kung susundin mo ang mga hinihingi ko, may papangako ko. Mapapalago pa ang halaga ng iyong grupo ng 3 beses. Kung hindi mo susundin ang hinihiling ko ngayon, mawawala ang grupo mo sa Songjiang sa isang kisap mata. Ha 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 ha. Hindi ikaw ang nakakatawa. Nagsasalita ka ng panaginip, o kaya ay may iniinom kang gamot mula sa Spring Festival Gala. Hayaan mo akong si Qingxiang. Mawawala, akala mo sino ka ba? Ako ang chairman ng Wansheng. Ano? Ang chairman ng Wansheng Group. Hindi ko pa rin natatanggap ang buwan ng sahod ko. Hindi pa ako makalaban ng direkta sa Wansheng Group. Paano naman mapapangasawa ng chairman ng Wansheng ang ganitong tao? Hindi talaga pwedeng mangyari. Haha. Ay naku, pinapayuhan kita. Loloye, mag-isip kang mabuti at magpakita ng tamang pag-iisip. At maglakas loob pang magpanggap na chairman ng Wansheng. Anyway. Tingin ko, tapos na ang buhay niya, putang ina mo. Subiao. Ano ba talaga ang gusto mong gawin para mapalaya ko ang babae ko, ha? Madali lang. Gusto mong ulitin ko ang ginawa ko sa anak ko. Hay, syempre, pwede ka namang hindi pumunta. Pero sa susunod, sigurado akong hindi na nila makikita pa ang mag-ina. Yung mga taong mananakit sa akin, Subiao. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito kawalan ng pag-asa. Hanapin mo at alamin ng mabuti ang tungkol sa Qingxiang Group. Opo. Gusto kong malaman ni Subiao ang magiging kaparusahan kapag inabala niya ang babae ko. Opo, tatay. Tatay, may nahanap na ako. Ang hawak ni Subiao sa Qingxiang ay 33% lamang. Ang natitirang bahagi ng shares ay ipinamigay ni Subiao sa iba. Ipinamahagi niya. Bakit niya ipinamigay ang shares? Sabihin mo muna sa akin ang tungkol sa buwan ng sahod na pinapahanap ko sa iyo. Ano ang nahanap mo? Ito ay tungkol sa chairman. Matapos umupo si Guchen sa posisyon ng general manager, malaki ang kanyang itinaas ang mga tao sa paligid niya. Ngayon, si Yuexing. Sa panlabas, si Xing Kai ang chairman ng Yuexing. Ngunit sa katotohanan, ang Yuexing ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Guchen. Tama ang iniisip ko.
Ano ang sinasabi mo, Chairman? Tingnan mo nga. Anong meron kay Xi Yingkai na shareholder din siya ng King Xiang? Bakit ganon si Guchen sa kanya? Naalis na nga si Xi Yingkai sa posisyon. Gusto pa rin pumasok si Xi Yingkai sa King Xiang. May problema ba ang utak ni Xi Yingkai? Walang problema ang utak niya. Bakit kaya? Napakadali lang, pinapayagan ni Xubiao si Guchen na gumamit ng paraan. Umupo sa posisyon ng general manager. Pagkatapos ay itaas ang mga tauhan niya. Sa pamamagitan ng buwan ng sahod, bumuo ng sariling puwersa. At saka gagamitin ang buwan ng sahod para takutin si Xi Yingkai. Para magtagumpay si King Xi ang namahawakan ng mahigpit ang buwan ng sahod. Hindi ba magre-rebelde si Xi Yingkai? Nakalimutan mo na ba kung bakit pinapagawa sa iyo ng tatay ko na check ito? Naintindihan ko na. Gamit ang kumpanya para manghuthot si Guchen. Gamit ang pamilya para manghuthot si Xubiao. Sa ilalim ng dobleng banta, kinailangang sumunod si Xi Yingkai. Talagang mahusay ang paraan ni Xubiao. Kaya ganito na ipaliwanag kung bakit. 33% lang ang hawak na shares ni Xubiao. Kaya hindi siya natatakot sa mga pagbabanta ng iba. Tama ang sinabi mo. Ano ang gagawin ngayon? Ganito ang ginawa ni Xubiao. Ginawang parang bakal ang King Xiang. Walang paraan para makuha si King Xiang. Ganyan siya kumilos. Si King Xiang ay hindi naman bakal na tangke. Kapag hinawakan mo lang ng bahagya, babasag ito at magiging pira-piraso. Hindi na ako uwi ngayon. Una, maghahanap tayo ng bar. Hindi ba tayo pupunta sa bar? Bakit tayo pupunta sa Wansheng? Ginoong Xi, inutusan ako ng aming chairman na dalhin ka dito. Ikaw ba si Zhao Shenhe? Ginoong Xi, mangyaring pasok. Ay, Ginoong Xi, nandito ka rin. Ginoong Wang, Ginoong Huang. Bakit nandito rin kayo? Hindi namin alam, inanyayahan din kami ni Ginoong Su. May iba pa bang inimbitahan si Ginoong Su? Wala na, Pangulo, kayo lang ang tatlo ang inimbitahan niya. Mukhang malalaman ko na kung ano ang nangyayari. Maghintay muna kayo tatlo dito sandali. Tatawagin ko ang Pangulo. Ginoong Xi, sinabi mo kanina na medyo alam mo na. Pwede mo bang sabihin sa amin kung tungkol saan ito? Ano ba ang pagkakapareho natin tatlo? Baka si King Xia. Magandang araw, Ginoong Su. Tayo na, maupo kayo. Ngayon, inanyayahan ko kayong tatlo. Kung bakit nga ba? Malamang na naisip na ninyo, dahil kay King Xiang. At hindi ninyo alam kung ano ang balak gawin ni Ginoong Su. Gusto kong bilhin ito. Ang mga shares ninyo sa King Xiang. Medyo maikli ang oras ngayon. Ngayon ay 3:17 na. Aalis ako sa venue ng 3:30. Sana bago yon. Pirmahan ninyo ng tatlo ang kontratang hawak ninyo para sa akin. Ginoong Su, bakit ninyo gustong bilhin ang mga shares namin sa King Xiang? Gusto kong tanggalin si Xubiao sa King Xiang. Ginoong Su, alam ba ninyo kung ano ang gagawin ni Xubiao sa kumpanya at pamilya namin? Kapag naibigay namin ang shares sa inyo, alam ko ang karakter ng taong ito. Dahil dito, kailangan kong alisin siya sa King Xiang. Ngunit huwag kayong mag-alala. Mabilis kong aayusin si Xubiao. Sa ganitong paraan, wala na kayong dapat ipag-alala. Naniniwala ako sa sinabi ni Suzong. Kaya kapag ibinigay namin sa iyo ang bahagi ng kumpanya, ano ang makukuha namin? Tama ang tanong mo dito. Dalawang bagay. Una, gumagamit ako ng King Xiao mula noong 12 buwan. 2 beses ang pinakamataas na presyo ng stock para bilhin lahat ng hawak ninyong shares. Si Ginoo Su ay may mahigit 6,000 bilyong yuan. Samantalang ang buwan ng sahod namin ay lampas lamang sa 3,000 bilyong yuan. Haha, mahigit 6,000 bilyong yuan. Kaya pa rin naming maglabas ng pera ang Wansheng. Huwag kayong mag-alala, tatlo. Ito ay isang uri ng aking pagpapakita ng katapatan sa inyo tatlo. At ang pangalawa naman ay, ito na siguro ang pangalawa. May espesyal na plano ako para sa bawat isa sa inyo.
Una, nais ko munang magpasalamat sa 3 taong ito. Nang walang pag-aalinlangan, pinadalhan ko ng tao para tingnan ang inyong mga record. Old Huang, alam ko na hindi ito maganda. May cancer ka, at nasa late stage na. Yung bote ng gamot na hawak mo, ay mula sa pharmaceutical company ng Wanxin Group. Kaka-develop lang nila ngayon, sa pamamagitan ng klinikal na pagsusuri. Ang tagumpay nito ay umaabot sa 78%. Kahit na hindi pa ito na ilalabas sa merkado. Alam ko na ito ang pinakakailangan mo. Kaya inihanda ko na ito para sa'yo. Oh. Halika, maupo ka. Alam ko ang batang yun, na na-admit sa University of Cambridge sa VIV. Ito ang visiting card ni Sally, ang rektor ng Cambridge. May utang siya sa akin na malaking pabor. Maaari mo siyang tawagan anumang oras. Salamat, Ginoong Su. Lauxia, gusto kong isama ang iyong buwanang sahod sa Wanxin Group. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging vice-presidente ng Wanxin Group. Siyempre, may sarili rin akong interes. Iniisip ko rin kasi, sa totoo lang, tingnan mo, dapat din akong umatras. Bata pa ang anak kong si Sutong. Kailangan pang hasain. Handa ka bang ipalaki siya sa kanya? Handa ako. Ayos, maupo ka na. Ngayon ay 3:29 na. Sana sa loob ng 1 minuto. Mapipirma niyo na ang kontratang ito. Perma na kayo. Perma na, perma na. Ginoong Xu, nandito na ako. Ikaw pala, bakit kayo nandito? Bakit hindi kami pwedeng dumating? Si Ginoong Xu ang nag-imbita sa amin. Inaanyayahan kayo niya. Mukhang hindi mo pa alam. Malaki ang naitulong ni Liu Hua sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalaman na nag-aaral din ang anak mo sa Jinghai University. Dapat hindi ko kayo tinulungan noon. Ganito ninyo ako pinasalamatan. Ano bang silbi ng pagtulong sa amin? Nakatira ka sa bahay ng pamilya Liu ng mahigit 10 taon. Para na rin iyong bayad sa renta. Liyakin, binigyan mo kami ng 3 milyon. Alam mo ba kung gaano ang ibinigay sa amin ni Xu? 6 milyon, sabihin mo nga. Kung alam ko kung sino ang tutulungan ko, dapat hindi kita tinulungan noon. Dapat pinabayaan ko na lang si Manager Zhao na parusahan kayo. Patayin kayo. Ay, kung hindi mo sinabi tungkol sa bagay na iyon, halos nakalimutan ko na. Ngayon, papatayin kita ng maliwanag at malinaw. Ang pagkamatay ni Liu Chengxing ay hindi aksidente. Anong sinasabi mo? Sa totoo lang, ako at si Liu Hua ang gumawa nito. Sobrang galing namin. Akala nila aksidente lang. Ha 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 ha. Talagang hindi ko inasahan. Kahit ang sariling kapatid na lalaki, ay kaya mong saktan ng ganito. Walang magagawa, si Liu Chengxian ay hindi mamamatay. Paano natin makukuha ang pagtatayo ng Star Wall? Sino ba si Jinky ang naninakaw pa ninyo? Iyon ay iniwan ng kuya mo kay Yuming. Iyon ay iniwan ng kuya ko kay Yuming. Ganito lang ang paraan ng pamilya Liu para kumita. Sayang naman kung ipapasa natin sa kanya, sobra na. Bilang isang estudyante, ano magagawa niya kay Jinkyang? Mas mabuti pang ibigay ninyo sa amin. Di ba? Hindi ko inakala. Kung ganoon ka kasama, sama ng loob, sasabihin ko pa sa'yo ang isang bagay. Sa totoo lang, kami rin ang pumatay kay Chen Qingxia. Sinabi namin sa kanya na kami ang pumatay kay Liu Chengxing. Hindi namin inasahan na mamatay ang matandang iyon dahil sa sobrang galit. Kayo, walang puso talaga kayo. Sana mamatay kang masama. Gusto mo bang tingnan ang sarili mo ngayon? Sino sa kanila ang hindi mamatay ng masama? Kahit ang sariling ina ay kaya nilang saktan ng ganito. Kayo, nandito lang ang chairman. CJ, pasok tayo at makipagkita kay Xubiao. Gusto mo bang tingnan kung sino ang hindi mamatay ng masama? Siyempre dumating ka na, Yaki. Pinahirapan kita. Bakit ka nandito? Dali, umalis ka na. Kung mahuli tayo, huli na, dali na. Ang babaeng mahal ko ay inaapi. Hindi ako mananahimik lang.
Huwag kang mag-alala, tiyak na ihahatid kita sa bahay. Ha 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 ha. Ay, tunay na pagmamahalan. Sobrang damdamin niya, pati ako ay naantig. Ang alitan natin ni Xubiao. Dapat nating ayusin pareho. Bakit mo ginagalaw ang aking babae at mga anak? At pinahirapan mo pa sila ng ganito. Ngayon, tiyak na magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Ano, hindi ko narinig ng tama. Ikaw, isang mekaniko ang magpabayad sa akin. Ahahaha. Nakakatawa talaga. Akala mo sino ka ba? Dala mo yung mga tao, akala mo kaya mo akong ayusin, ha? Uy, hindi ba mga extras yung mga taong yan na inarkila mo? Ha. Tumahimik ka, paano mo kakausapin ang aming chairman? Uy, chairman pa pala. Maganda ang mga taong inarkila mo. Magkano yan, Ginoong Xu? Ang taong ito ang general manager ng Wansheng. Ano? Noong una nating tinanggap ang proyekto ng Wansheng. Nang pumunta tayo sa punong tanggapan ng Wansheng, siya ang nakipagkasundo sa atin tungkol sa proyekto. Siya iyon, ang misteryosong chairman ng Wansheng na bihirang makita. At napasama pa natin ang kanyang asawa. Tatay, ano nang gagawin natin? Ito ang chairman ng Wansheng. Tiyak na totoo. Tiyak na totoo. Pakawalan na sila agad. Huling babala ko sa inyo. Ayokong makipag-away sa inyo ngayon. Tay, bakit hindi natin sila pakawalan? Kung may mangyari sa atin. Tumahimik ka, akala mo ba pakawalan mo sila, patawarin niya ako. Nasa kamay ko na ang tao ngayon. Hindi siya makakagalaw. Suzong, ano ang gagawin natin? Walang ibang paraan kundi ang magkasira. Uy, tagapangulo. Gusto kong malaman ang isang bagay. Nasa kamay ko ang tao. Ano ang magagawa mo sa akin? Mukhang hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Una, pababagsakin kita. Babalikan ko ang mga tao ko. Lasiw, gusto niyo makipag-away, mga amoy isda at bangus, gusto niyo makipaglabanan sa akin. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ko noon sa Qingqiao? Pasensya na, Ginoo Su. Mukhang hindi na kayo makakalabas sa warehouse na ito ngayon, ah. Tama ba, narinig niyo lahat? Ako ang chairman ng Wansheng. Gusto niyo pa bang mag-isip pa? Talaga bang gagawin niyo sa akin ngayon? Anong Wansheng, hindi ko siya kilala. Kilalang-kilala ko lang si King Xiang. Nagpadala sa akin ng pera si King Xiang. Kaya't sumama ako sa kanya. Tama si King Xiang. Kami rin. Narinig mo ba? Ginoong Su, mukhang hindi epektibo ang titulo mo bilang chairman ng Wansheng Group. Mukhang hindi ito gumagana, Su. Biao, talaga bang iisipin mong wala akong inihanda? At pupunta lang ako para ayusin ang mga utang. Alam kong ikaw na ang chairman ng King Xiang ngayon. Pero sinuri ko rin. Nahawak mo lang ang 33% ng shares ng King Xiang. Tama ba? Tama. Ano ngayon? Ngayon, hindi pa rin ako ang may kontrol sa King Xiang. Sayang ang King Xiang. Mula ngayon, kapag sinabi mong hindi na talaga. Ako ang pinakamalaking shareholder ng King Xiang. May 67% na bahagi at ito ay ganap na kontrolado. Ayon sa desisyon ng bagong chairman ng King Xiang, simula ngayon, si Xubiao ay aalisin sa board ng King Xiang. Si Xubiao ay hindi na magiging chairman ng King Xiang. Ang mga stocks ni Xubiao ay kukunin din. Paano niyo nagawa yan? Walang pakialam kung paano ko nagawa yan. Gusto ko sanang tanungin ang mga kapatid mo. Dapat ay naintindihan niyo na, di ba? Mula ngayon, ako ang tunay na chairman sa ilalim ng lupa. Sa tingin ninyo, anong gusto ninyong gawin? Ito. Magpapadala ba kayo sa amin ng pera? 10 beses pa, maganda. Saka ako makikipag-ugnayan sa'yo. Sabihin mo na, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag na silang magamit. Ay, mga kapatid, halika na. Ah. Masaya. Ayos lang ba? Ayos lang ako, kaya lang nag-alala ka. Ang kamay mo. Anong nangyari sa kamay mo? Tien, dalhin mo ang tita mo sa ospital. CJ, dali na. Ikaw naman. Tigilan niyo na lahat yan. Tatanungin kita, sino ang humampas sa kamay ni Yakin? Si Xufen ang humampas. Siya ang humampas.
Hindi si Ji. Su. Pinapahampas ako ng tatay ko. Siya ang nag-utos. Teka lang. Si Ji. Su siya iyon. Siya ang nanakit, may ebidensya pa. Sino man, sirain ninyo ang mga kamay niya, ayoko. Ayoko, Ginoong Su. May anak pa ako. Kung masira ang mga kamay ko, paano ko alagaan ang anak ko, ayoko. Naisip mo ba na si Achian ay isang ina rin? Bakit mo siya kailangang tratuhin ng ganito kalupit at saktan? Huwag. At kayo dalawa, malinaw na ang investigasyon ko. Sinakop ninyo ang kumpanya ng iba. O ako ang sumakop. Ginoong Su. Nagkamali kami. Ibabalik ko na ngayon ang utang. Sa kanila. Ikaw. Patawarin mo na kami. Mapagpatawad ka, Ginoo, sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo kami sa pagkakataong ito. Pakiusap, magbabago na talaga kami. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Paulit-ulit kayong binigyan ni Yaki ng pagkakataon. Kayo ba ay nagbigay? Sa halip, lalo pa kayong lumala. Sino, putulin ang mga paa nila? Paalisin sa templo ang mga ito. Ginoong Su. Patawarin niyo kami, Ginoong Su. Kuya Xiaohi. Ngayon ay agad akong pupunta sa ospital para samahan si Yakin at ang iba pa. Ipapasa ko na ito sa inyo dito. Huwag kayong magkaproblema. Ipadala ninyo ang 2 taong ito sa pulisya. At saka si Guchen. Siguradong dadalhin siya sa pulis. Yakin, andito ka na pala. Yakin, pasensya na talaga. Ano ito? Sinabi ng doktor na kailangan lang magpahinga ng kaunti at magiging maayos na. Wala namang magiging epekto sa kalusugan. Ayos lang iyon. Nagawa na ba ang lahat sa inyo? Nagawa na. Ano man ang nangyari na ipadala na lahat sa istasyon ng pulis. Hayaan ang batas na parusahan sila. Lao Su, ikaw ba talaga ang chairman ng Wansheng? Ako nga iyon. Dati, hindi kita sinabihan dahil ayokong matakot ka. Pagkatapos, naging abala ako kaya nakalimutan ko nang sabihin sa'yo. Ikaw. Alam kong mali ako. Magpagaling ka muna ng mabuti. Pag gumaling ka na at nakauwi, kahit sampalin o pagsabihan kita, ayos lang. Ayos at listen. Oh. Ano ba iyon? Simula nang magpakasal tayo. Hindi kita napapasuksok ng singsing ng kasal. Ngayon, bumili muna ako ng isa. Siyempre, baka hindi ito bagay. Pero ayos lang. Pag gumaling ka, pipili tayo ulit. Hindi ito kasya. Ay, nakalimutan ko pala ito. Mukhang kailangan bumili ulit. Kailangan talagang bumili ulit. Talagang masyadong maliit ito. Ay, sayang talaga ngayon. Bakit hindi nakarating si Yuming? Sabi niya mag-aaral siya ng mabuti sa paaralan. Paglabas niya sa hinaharap, kailangan niyang magsikap para mapatakbo ang Sinkiao. Mabuting bata siya talaga. Tingnan mo nga. Tingnan mo naman si tatay mo. Gagawa rin naman ako ng aking makakaya, okay? Anyway, ayos lang si Tongtong. Nakita mo naman, di ba? Ayos lang ba siya? Sige, dali na tayo papasok. Mag-ayos tayo. Sabi nga, medyo nakakamiss talaga ang mga bulaklak at halaman dito. Balikan natin at magpaupa ng 1 ektarya. Para araw-araw kang makapagtanim ng lupa. Tita, hindi mo akalain. Ginawa talaga ito ng tatay ko. Totoo talaga. Sige, dali na tayong mag-ayos, Tara. Hoy, Kuya Lee. Ano yun? Yung babaeng hinahanap ng chairman sa hotel dati. Nahanap ko na. Ipapadala ko sa'yo ang litrato.
Hindi ba siya ang misis ng chairman? Kailangan kong pumunta agad sa chairman. Chairman, yung tawag mo, nagpa-shock sa akin. Nahanap ko na. Nahanap ko na, ano ang nahanap ko? May isang bagay na hindi pwedeng sabihin. Ano ang nahanap mo? Yung sinabi mong hanapin ko dati. Yung babae na kasama mo sa hotel 22 taon na ang nakalipas. Nahanap ko na. Ay nako. Tumahimik ka na, sinabing ko na sa'yo. Huwag ka nang maghanap pa. Ngayon, kasal na ako. Masaya na rin ako ngayon. Baka kasal na rin siya. Kaya hindi mo na kailangang maghanap pa, di ba? Tingnan mo. Noong mga 20 taon na ang nakalipas, yung babae sa hotel ay ang misis ko. Sige noong yakin. Yaki-yaki. Ikaw ba talaga yan? Kaya pala ikaw ang babaeng hinanap ko ng 22 taon. Ano nang sabi mo? Noong gabing iyon, 22 taon na ang nakalipas sa isang hotel. Naalala mo ba? Ikaw yon. Ikaw talaga. Ako nga talaga. Hinahanap kita ng 21 taon. Yajing. Kinabukasan, balak ko sanang pumunta sa bahay mo para humingi ng kamay. Pero nang pumunta ako, wala ka na. Saan man ako tumingin, hindi kita mahanap, Yaki. Natakot akong baka ayaw mo sa akin. Kaya umalis ako ng tahimik. Akala ko, walang sinuman ang gustong makuha ang isang babaeng ganito. Natakot akong baka maliitin mo ako, pero hindi naman. Bakit naman ganun? Alam mo ba, mayroon pa kaming isang anak na babae. Nangyari noon na nalaman kong buntis ako. Yun na batang babae ay inakay ng nanay ko. Wala na nang sumunod. Walang problema. Yaji, naniniwala ako na ang mabubuting tao ay may proteksyon mula sa langit. Tiyak na may mabuting at mabait na pamilya na mag-aampon sa kanya. Tulad ng kay Tongtong ko. Mahal ka ni Tongtong mama. Noong maraming taon na ang nakalipas, kailangan ng pondo ko ang pagpapalawak ng orphanage. Pagkatapos kong pumunta sa mga mahihirap na batang iyon, agad kong nakita si Tongtong. Naramdaman ko agad ang isang espesyal na pakikiramay. Sabi ko sa direktor, amuhin si Tongtong. Pero natuklasan siya sa labas ng ospital sa Songjiang 3rd Hospital. Hinabol ng direktor papunta roon. Wala na ang kanyang ina, kaya't kailangan na lang siyang dalhin pabalik sa ampunan. Kailan nangyari ang tungkol sa Songjiang Sanyuan? 21 taon na ang nakalipas. Toning, mayroon ka bang mansa sa bukong-bukong mo? Tita, may mansa din ba ang anak ninyo sa paa? May mansa siya sa kanang bukong-bukong. Hinahanap kita ng mahigit 20 taon. Hindi ba? Ikaw ba ay? Ha 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 ha. Ang dalaga ay aming anak. Aking babae. Aking anak na babae. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na tayo muling paghihiwalay. Ate, nasan si Mama? Nagbakasyon sila. CJ, nangungopia pa ng lihim na nagbakasyon. Anong alam mo sa mga bagong hilig? Ito ay honeymoon. Oh, tignan mo, tignan mo. Kumusta? Maganda ba?
Ay naku, palagi kong naiisip na habang tumatanda ang tao. Hindi na kasing ganda ng mga dalagang nakikita. Hindi naman. Sa tingin ko, sa aking mga mata, ikaw ang pinakamagandang babae. Alaynan,